Ako si Abogado Qin Zhengshu. Ito na ang 283 beses ko na nakatayo sa korte upang ipagtanggol ang aking kliyente. Sa nakaraang 10 taon ng aking propesyon, palagi akong naniniwala na ang batas ay nagiging mas mataas ang halaga para sa mga masamang tao na gumawa ng krimen, hindi upang ang mabubuting tao ay magbayad ng mas mataas na presyo. Sa kabuuan, ang mga aksyon ng nag-uusig ay may masamang intensyon, at ang pagtugon ng akusado ay makatarungang depensa. Lahat ay tumayo. Mga miyembro, tinatanggap ko ang pahayag na ang akusasyon ng sadyang pananakit ay hindi totoo. Ang akusado ay walang sala. Ang nagrereklamo ay sadyang nananakit. Malubha ang sitwasyon, hatulan ng parusang kamatayan. Attorney Qin, ito ang iyong panalo sa kaso. 283 kaso. Simula nang nagsimula ka, kahit anong kaso, napapalayas mo ang kliyente ng buo at pinaparusahan mo ang kabilang panig ng mabigat. Sinasabi nilang ikaw ang hari sa larangan ng batas. Ano po ang inyong opinyon tungkol dito? Labanan ang lahat para sa kapakanan ng kliyente. Ito ang aking tungkulin bilang abogado. Abogadong Qin, may tanong pa ako. Abogadong Qin, tungkol sa kliyente ng kaso natin ngayon, mukhang hindi siya mabuting tao, at may mga negatibong balita pa siya. May mga kaso na siya. Bakit mo pa siya tinutulungan na ipagtanggol? Yaifei, yung sinasabi mong mabuti at masama, iyan ay batay lamang sa iyong sariling paghatol. Sa korte, mahalaga ang tamang proseso. Dapat nakabatay sa ebidensya at batas. At bilang mga abogado, isa sa aming mga tungkulin ay protektahan ang interes ng kliyente. Ngunit, kung tanging ebidensya lang ang pag-usapan, hindi alintana ang kabutihan o kasamaan. Sino ang maghuhukay sa likod ng katotohanan? Maraming kaso, alam ng taga-usig, na may sala ang kabilang panig. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, nagwakas ito ng mabilis. Bilang mga abogado, hindi ba't ang ating layunin ay makipaglaban para sa katarungan? Ipagtanggol ang katarungan ay may kapalit. Ngunit, minsan, ang katarungan at konsensya ay kailangang makamit sa ibang paraan. Tama. Ano ang susunod na plano natin? May isa pang pagtatagpo kay Ginoong Duan Hairo. Naghahanap siya sa iyo ng maraming beses dati. Pero, ang pinakamayaman sa Longsheng, si Duan Hairo. Ikaw na maliit na kuneho. Ikaw talaga, palagi mong pinapasama ang loob ko. Kung hindi ko sana ilalabas ang Dragon and Phoenix Jade ng pamilya natin. Naghahanap ka ng ibang tao para linisin ang gulo mo. Tay, masyado namang mabigat ang kamay mo. Lahat ito dahil sa nagdemanda. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ayaw niya akong patawarin. Matigas ka pa rin sa iyong paninindigan. Bakit hindi ka pa umalis? Ngayon, sisirain mo ang araw ko. Pagkikita ni Qin Zhengshu, maghihintay kang maghugas ng maayos. Maghihintay kang makulong. Hindi. Sige na. Nasa probation ka pa ngayon. Bago ang korte mamaya, magstay ka lang sa bahay ng tapat. Walang pinapayagang umalis. Naiintindihan ko. Narinig mo ba? Ay, Attorney Qin. Dumating ka na. Magsimula ka na, maupo ka. Ayos. Ginoong Duan, matagal na kayong naghintay. Kamakailan lang, nagdalang tao ang aking manugang. Nakita ninyo, nagpadala pa kayo ng isang Dragon at Phoenix na Jade Bracelet. Hindi ko pa kayo na ipagpasalamat. Isang Jade Bracelet lang naman iyon. Attorney Qin, huwag po kayong mag-alala. Ginoo Duan, maraming salamat po. Dahil dumating na si Attorney Qin, sasabihin ko na ang totoo. Sa pagkakataong ito, nais ko pong humingi ng tulong kay Attorney Qin, yung anak kong walang paki, na naset up sa isang murder for hire na kaso. Sa unang hatol, nahatulan siya ng panggagahasa, pero masisiguro ko na, inosente siya. Kaya sa pagkakataong ito, naway matulungan ako ni Ginoo, na ipagtanggol ang kanyang inosente. Basta mapanalunan natin ang kaso, maari kitang gantihan. 10 milyong bayad sa abogado. Dahil nagsalita na si Eduan, hindi ko na maaring tanggihan. Sige, kukunin ko ang kasong ito. Ayos. Kailan ang pagdinig? Ngayon, 2:00 ng hapon. Agad akong magpapadala ng tao. Ipadala ko sa iyo lahat ng impormasyon. May 1 oras pa. CJ, umalis na muna ako para maghanda. Sige, ay naku. Maraming salamat, Abogado Qin. Kayo po, ingat. CJ. Anong nangyari sa manugang? Tay, si Ahaw ay sinaktan. Ano? Huwag kang mag-alala. Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Pupunta ako agad. Ang ugali ni Qin Hao ay kasing gaya ng sa kanyang ina mula pagkabata. Napaka mapagpakumbaba at mabait. Ang manugang din ay mahinahon at mabait. Hindi katulad ko na matigas at walang awa sa trabaho. Paano sila magkakaroon ng alitan sa ibang tao? At nasaktan pa. Yaifei, hintayin mo ako dito. Babalik ako agad. May higit 1 oras na lang bago magsimula ang pagdinig. Makakabalik ka ba sa oras? Huwag kang mag-alala. Ang ipinangako ko kay Ginoong Duan, gagawin ko talaga. Kung makikita mo siya, tulungan mo akong makipag-usap. CJ.
Hoy, Azhao, nakausap ko na. Si Qin Zhengshu. Pumayag na siya na maging abogado mo. Nasa piyansa ka pa ngayon. Huwag na huwag. Ano bang pinasok mo? Kailangan na nating humarap sa korte mamaya. Totoo ba ang sinasabi mo, Dad? Talagang nakuha mo si Qin Zhengshu? Ibig sabihin, hindi na ako makukulong. Huwag kang mag-alala, basta't kumilos si Achoy. Qin, huwag kang mag-alala. Walang kaso na hindi niya kayang manalo. Ngunit, si Qin Zhengshu ay may matigas at malupit na ugali. Kapag nakita mo siya, huwag kang magsalita ng walang kapararakan. Huwag mo siyang saktan. Kung hindi, huwag mong sabihin ikaw iyon. Kahit ako, kailangan kong magdusa ng kaunti. Naiintindihan ko na. Hindi ko nasasabihin. Duan Xiao, talagang nakakuha ng tulong ang tatay mo. Si Qin Zhengshu ay bumalik na. Tama iyon. Si Qin Zhengshu ay ang pinuno ng batas. May siya pa nga ang hahawak niyan. Hindi lang ako makukulong. Maaari ko pang areklamo yung putang ina na yun. Ipapasok siya sa kulungan. Di kataka-taka na si Duan Xiao. Nakakaakit ng ganitong tao para tumulong sa iyong depensa. Pero yung babae rin naman ay mahalaga sa kanya na makita ka. Ito ay kanyang karangalan. Kung magpapaarte siya, ayos lang. Ngunit pagkatapos ay inakusahan ka ng panggagahasa. Talagang walang hiya siya. Ikaw, bata. Uy, Duan Xiao. Huwag na tayong makipag-usap sa mga hindi magandang bagay. Uminom ka ng marami mamaya. Nandyan na ang hotpot restaurant. Tara na, kain tayo. Ahaw, salamat sa pagdala sa akin para kumain ng hotpot. At sa pagbibigay sa akin ng ganitong magandang pulseras. Mahirap din ang pagbubuntis mo, di ba? Ang hirap naman ito. Hindi ka man lang makakain ng kahit anong gusto mong kainin. Ang sakit naman ito, tungkol dito sa bracelet na ito. Dapat mong pasalamatan si tatay natin. Noong nakaraan, tumawag siya sa akin para sabihin kong dalhin ito sa'yo. Si Xiao Hao, narito ang isang dragon at phoenix na jade bracelet. Ibigay mo ito kay Xiao King. Tay, mukhang hindi mura ang bracelet na ito. Saan mo ito binili? Huwag ka nang magtanong. Kamakailan lang, nahihirapan si Xiao King sa pagbubuntis. Parang pinahirapan ko siya. Alaynan. Diyos ko, napakahalaga nito. Siyempre, kailangan ng misis ko ang pinakamaganda. Halika, kumain ka ng mais. Salamat, mahal. Maubos na ang maliit kong sangkap. Maubos na rin ako. Sama-sama tayo. Gusto ko pa ng isa. Kumain. Salamat, kuya. Pasensya na. Bingi ba ako? Pasensya na. Hindi namin sinasadya. Duan Xiao, nakapili na ng pagkain. Duan Xiao, itong babae. Maganda rin naman. Talagang maganda. Sayang nga. Kasama ng isang walang silbi. Kumain na. Mga kapatid, umupo. Kain. Kain. Kumusta? Pwede bang umupo ng bahagya paakyat? Nagsisiksikan ka sa akin. Ikaw ang nagbukas ng tindahang ito. Saan ko gustong umupo, doon ako upo. Kumain ka, ako ang taya. Ahaw, nandito kami para kumain ng hotpot. Huwag mo na siyang bigyan ng halaga. CJ. Pagod na. Ahaw, bansa, huwag mo na siyang pagtuunan. Sa ganitong kalaking lugar, bakit kailangan mong makipagsiksikan dito sa akin? Gusto ko talaga yung posisyong ito. Anong nangyari? Anong ginagawa mo? Hindi naman niya sinasadyang manakit eh. Bro, sinasabi mo pa. Hindi ko sinasadyang gawin iyon. Magkapatid tayo, di ba? Huwag ka nang magalit sa akin. Lumayo ka na. Galit ka na. Ito ang ulam na kakainin ko kanina lang. Kakaunti pa lang ang nakakain ko. Para na rin itong paumanhin sa'yo. Ahaw. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nandito ako para humingi ng tawad. Bakit? Sa tingin mo ba kulang ang bigat ng paghingi ng tawad? Ginoo, ngayon ay espesyal na panahon. Inutusan ng ama, huwag tayong magdulot ng gulo. Bakit ka matatakot? Ako ang nakakita na kulang siya ng berde sa ulo. Bigyan natin siya ng kulay. Sumugod sa akin. Pigilin mo siya. Gawin mo siya. Anong ginagawa mo? Huwag siyang galawin. Pakawalan mo ako.
Ang kapal ng mukha nitong tao. Nanghihiya sa gitna ng araw. Mahal, mag-usap tayo ng maayos. Lahat tayo ay nagkukwentuhan. Huwag kayong manlaban. Anong pakialam mo? Umalis ka dyan. Talagang hindi mo alam ang iyong kalagayan. Alam mo ba kung sino ito? Si Duan Chengshao, si Duan Xiao. Siya ang pinakamayaman sa Longsheng. Anak siya ni Duan Hairong. Nagmamalasakit ka sa kanya. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Anong nangyari sa anak ng mayaman? Basta na lang nang aapi ng tao. Paano mo naman masasabing, basta na lang nang aapi? Tulad mo na hindi alam ang sariling katayuan. Hindi mo alam kung gaano kakabigat. Kailangan talagang turuan ng leksyon. Bakit? Ayaw mo, ha? Ayaw. Tama na. May ganyan bang mangbuli? Bitawan mo ako. Nakalimutan kita. Ihampas mo. Huwag siyang hawakan. Huwag siyang hawakan, buntis siya. Pasensya na, pasensya na. Nagkamali ako. Buntis siya. Ngayon lang siya nagsorry. Huli na. Nahuli na. Lalabanan kita. Kahit magbayad pa ng 10 milyon na kabayaran, hindi pa rin tatanggapin ang nagrereklamo na bawiin ang kaso. Kung simpleng panloloko lang ito, dapat ang layunin ay pera. Ngunit ang nagrereklamo ay gusto lang. Maparusahan si Duan Chengshao. Boss, itong aming kliyente. Maaaring hindi siya walang sala. Ang batas ay iginagalang ang katotohanan. Pero una sa lahat, mahalaga ang ebidensya. Lahat ay nakasalalay sa dokumentong hawak mo. Pero hindi ko rin kailanman hahayaan na ang patas na hustisya ng batas ay mapaglaruan ng pera. CJ, pero itong tinatawag na si Duan Chengshao na kliyente, talagang bitawan. Naghahasik ka ng gulo, diba? Hawakan mo siya. Bilis, bitawan mo siya. Pinapabagsak kita. Pinapabagsak kita. Halika, suntukin mo ako. Tatay, si Ahao, sinaktan ng tao. Ano? Huwag kang mag-alala. Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Ako'y pupunta na. Nasa posisyon kami sa tindahan ng hotpot sa kanto. Binalik mo pa sa akin. Maliit na magandang babae. Sino ang tinatawagan mo? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ang bango. Marami na akong nilandiang babae, pero hindi pa ako nakalandi ng buntis. Bitawan mo ako. Hayop, bitawan mo siya. Sabi mo ba na inaapi kita? CJ, kaya't ako. Hayaan mong makita mo mismo. Ako. Kung gaano ako kasakit sa tao. Dalhin mo ang upuan. Umupo ka na. Halika. Hayaan mo akong halikan ka muna. Hindi, bitawan mo ako. Nang aapi ng lalaki, nangingibabaw sa babae. Kahit ang mga buntis ay hindi pinapatawad. Gusto ko ang ganitong lakas. Ito ba ang bracelet ng tatay ko? May isang dragon at phoenix na jade. Paano ito napunta sa kanya? Hindi kaya. Kilalang-kilala niya si Qin Zhengshu. May kalahating oras na lang bago magsimula ang pagdinig. Nandito na ang nagreklamo at ang pamilya. Maraming tao at mamamahayag ngayon. Nakatambay sa pintuan ng pagdinig. Sinasabi nilang dapat ipaglaban ang nagreklamo para makuha ang katarungan. Gusto nilang gamitin ang presyon ng opinyon publiko upang mabago ang desisyon ng hukuman. Pumunta ka na at ayusin ito. Nandito na ako sa Hotpot Restaurant. Pagkatapos kong ayusin ang tungkol kay Xiao Hao, darating na ako. CJ! Hindi ba kamay iyon ng tatay ko? May isang dragon at phoenix na jade bracelet. Paano ito napunta sa kanya? Baka kilala niya si Qin Zhengshu. Si Qin Zhengshu na tao ay may matigas at malupit na ugali. Kapag nakita mo siya, huwag kang magsalita ng walang kapararakan. Huwag mo siyang pasakitan. Kung hindi, huwag mong sabihin ikaw. Pati ang tatay mo ay mapapahama. Saan mo nakuha ang pulseras na ito? Huwag mo akong pakawalan. Ito ang alahas na ibinigay sa akin ng asawa ko. Dragon and Phoenix Jade Bracelet. Pero ito ay isang pamanang kayamanan mula sa pamilya Duan. Sa buong mundo, iisa lang ito. At saka, matagal lang naibigay ni Duan Zong. Yung inutil mong asawa, paano mo magagawa yan sa kanya? Sa tingin ko, ito ay isang peke lang. Hoy! Gumamit ka ng peking ito para lokohin ako. At nilalakad-lakad pa sa harap ko. Sasabihin ko sa'yo,
Ngayon, dito na kita papatayin. Para malaman mo kung ano ang mangyayari. Sa mga nagalit sa pamilyang Duan, hayop, bitawan mo ang asawa ko. Nagalit na ako. Paano mo ako papayagang bitawan siya? CJ, ibalik mo ang cellphone ko na nahulog sa kawali. Hintayin mo akong magalit. Saka ko lang maikokonsidera na patawarin kayong mga takas na magkasintahan. Duan Xiao, kung hindi, itigil na lang natin. Inutusan ka ni Duan Zong na huwag makialam sa mga gulo. At saka, paano kung totoo yung bracelet na iyon? Lumayo ka dyan. Bilisan mo, kuhanin mo na. Hindi, mainit yang kawali. Masasaktan ang kamay mo. Hoy, kung ganun, kailangan kong gawin ito sa harap ng asawa mo. Huwag mong galawin siya, ako na ang kukuha. Hindi, kaya't bilisan mo na. Limitado ang pasensya ko. Hindi na ako makapaghintay. Kukunin ko siya, huwag mong galawin siya. Ang nagsabing pakakawalan ko kayo. Maliit na magandang babae. Ngayon, gusto kong harapin ang iyong asawa. Maglaro ka, hindi lang ganyan. Gusto ko ring makipaglaro sa lahat. Salamat, Duan Xiao. Gusto ko ring matikman. Anong lasa ng babaeng ito? Ikaw, tarantado. Bumabalik ka sa iyong salita. Ano naman? Pindutin mo siya. Amang pangit. Halika dito. Ako. Sakit ang tiyan ko. Asawa. Asawa. Sobrang sakit ng tiyan ko. Ang anak natin. Dadaling kita sa ospital agad. Hello, paano kung hindi ko kayo papakawalan? Ano pa ang gusto mo? Ang anak ng asawa ko sa tiyan. Baka may mangyaring masama. Papalitan kita ng halaga. CJ, gusto kong makita. Bakit hindi mo ako pinapalampas? Hoy, Sinta, ikaw walang kwentang tao. Sabihin mo nga, paano mo ako hindi pakakawalan? Alak, sinasabi lang niya yan. Ikaw ang anak ng pinakamayamang tao sa Longsheng. At siya, ay walang silbi lang. Anong maihahambing niya sa iyo? Ang mayayamang tao rin. Hindi pwedeng ganito kalaya-laya. Kailangan mong tumawag agad ng tao. May peligro ang buntis na ito. Ako na ang tatawag ng pulis. Ipapairal natin ang batas laban sa inyo. Batas. Alam mo ba kung sino ang abogado ko? Si Qin Zhengshu, ang hukom sa larangan ng batas. Gusto mong parusahan ako sa pamamagitan ng batas. Sa tingin mo ba ay posible? Qin Zhengshu. Hindi ba siya ang tatay ko? Si Qin Zhengshu ang tatay mo. Huwag mong ilagay sa sarili mong mukha ang ginto. Siya ang tatay ko. Ikaw ay isang taong masama at mapagsamantalang gumawa. Ikaw ay isang masamang tao. Hindi ko siya pahihintulutang ipagtanggol ka. Mahal na Ginoo, itigil na natin ito. Si Qin Zhengshu. Matigas pa rin ang iyong bibig, hindi ba? Sasabihin ko sa iyo, kung ikaw ay anak ni Qin Zhengshu, saka ako ay anak ng Pangulo. Akala mo makikipag-away pa sa akin. Suntukin mo siya, tumigil ka. Suntukin mo siya, tumigil ka. Lumayo ka. Sino nang lumat ganito? Anak. Ano bang nangyayari? Sila iyon. Kumakain lang kami ni Xiaoqing. Gusto nilang makahanap ng dahilan. Sinaktan pa kami. Ikaw ang unang nakasakit kay Duan Xiao. Kaya ka sinaktan, kaya naman karapat-dapat lang. Ang anak ko ay mapagpakumbaba, hindi madaling nakakasakit ng iba. Siguradong, kayo ang nagpasimula nito. At ano naman ngayon, agad na bigyan kami ng pera, at humingi ng tawad. Kung hindi, ngayon kayong mga tao, walang sinuman ang makakalabas. Nasa panaginip ka, kayo ang unang gumawa ng masama, tapos gusto niyong kami ang unang magbayad. Anak, dalhin mo muna si Xiaoqing sa ospital. Tungkol dito, tiyak na tutulungan ka ng tatay mong makuha ang hustisya. Mayroon akong 30,000. Ipapadala ko muna ang anak ko at manugang sa ospital. 30,000. Kulang ba ako sa ganitong pera? Kung makikipag-away ka sa akin, gusto mong madaling makaalis, may ganitong kadaling bagay. Ano ang gusto mong gawin? Ikaw ang tatay niya, di ba? Ganun ba? Kung gusto mong iligtas siya, kneel down ka at tawagin akong tatay. Bastos, wag mong isipin na maihihiya mo ako, tatay. Tinawag ba kita para makialam? Matandang tao. Ano na ang naisip mo?
Kneel down at tawagin mo akong Itay. O hayaan mo na lang na, hindi mo ako matawag na Itay sa buhay na ito. Mukhang sa bagay na ito, hindi ka nagbabalak na sumuko. Tama ba? Tama. Hindi ako titigil ng basta-basta. Matandang tao, nagmamalaki ka, ha? Ikaw, ang pag-atake ko sa iyo ay para sa sariling depensa. At ikaw, ay nag-udyok ng gulo, nagsasama-sama para makipaglaban. Pinakamababa ng 3 taon. Pinakamataas ay kamatayan. Ikaw pa ang nagbigay sa akin ng parusa. Alam mo ba kung sino ako? Alam ko lang na sinaktan mo ang anak at manugang ko. Ngayon, nandyan ang mga saksi at ebidensya. Hindi ka makakatakas sa parusa. Buwisit na matandang walang alam. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakamayaman sa Longshem. Anak ni Duan Hairong. Ikaw ang anak ni Duan Hairong. Akusado sa kaso ng panggagahasa. Akala ko pa naman tutulungan ko siyang ipagtanggol. Ganito ang tao. Paano siya magiging inosente at walang kasalanan? Tama. Ang pinakamayamang tao sa Longshem ay tatay ko. Tinawag na niya ako. Si Wang Qinsing mula sa mundo ng batas. Bilang aking abogado. Ikaw, maghintay ka na lang at kasuhan ako. Yung babaeng nag-akusa ng panggagahasa. Sama-sama tayong mamatay. Talaga ba? Umaasa ka sa iyong kayamanan at kapangyarihan. Tinatapakan ang batas. Akala mo ba na dahil sa ilang salaping walang halaga, maaari mo akong gawing parang unggoy? Kung sasabihin ko, ako si Qin Zhengshu. Kung sasabihin ko, ako si Qin Zhengshu. Qin Zhengshu. Siya. Talagang si Qin Zhengshu siya. Sinasabi ng lahat na si Qin Zhengshu ang hari ng mundo ng batas. Kapag umatake, parusang kamatayan na. Kaka-offend lang natin sa kanya. Wala na tayong pag-asa, di ba? Ahaw. Sobrang sakit ng tiyan ko. Asawa. Dadaling kita sa ospital. Duan Xiao. Ilabas na sila agad. Kung hindi, si Qin Zhengshu, hindi magpapakawala sa atin. Qin Zhengshu, tama ba? Qin Zhengshu. Ito. Gumagamit ng peking dokumento para lokohin ako. Sa tingin ko, sobra na ang pagtitiis mo. Duan Xiao. Sinasabi mo bang ito ay peking na dokumento? Tama. Itong walang silbi, katatapos lang niyang sabihin na siya ay anak ni Qin Zhengshu. At ngayon ay nandito na ang matandang ito. Sa mundo, meron bang ganitong pagkakataon? Ang swerte naman yan. At saka, malapit na ang paglilitis. Siguradong si Qin Zhengshu ay nasa korte, naghahanda, para sa kaso ko. Hindi pwedeng-pwede siyang nandito. Ayos na. Kayo dalawa, nagmamalaki kayong magpanggap at lokohin kami. Sarili ninyong kapahamakan, binalaan kita, pakawalan mo na ang anak at manugang ko. Mukhang sawa na sawa ka na sa buhay. Saktan mo sila. Talagang labis na nakakapang-init ng ulo ang mga taong ito. Bakit kahit sino ay sinasaktan? Huwag niyo akong saktan, tatay ko yan. Siya talaga si Qin Zhengshu. Sige na. Matandang tao. Ngayon alam mo na ang pagkakamali mo, di ba? Ikaw, walang kwentang tao. Naglalakas loob ka pang magpanggap na hari ng batas. Qin Zhengshu. Xiao King. Ibigay mo sa akin ang iyong pulseras. Tatay, ibibigay ko na sa iyo ngayon. Itong dragon at phoenix na jade bracelet ay ibinigay sa akin ni Duan Hairong. Ibalik mo ito. Sabihin mo sa kanya na hindi ko natatanggapin ang kasong ito. Matandang tao. Walang katapusan, di ba? Sinasabi mo na ang pulseras na ito ay ibinigay ng tatay ko sa iyo. Ayos lang. Ngayon tatawagan ko ang tatay ko para malaman mo ang totoo. Tao. Tatay. Buwisit na bata. Saan ka ba pumunta? May ginawa ka na namang kalokohan, ha? May ginawa ka na namang kalokohan, ha? Tatay. Wala naman ako, eh. Kumain lang ako kasama ang mga kaibigan. Alam ko na ikaw. Sa ganitong kalagayan mo ngayon, siguradong may ginawang masama. Papa, ako. Sila ang mga taong yun. Oh, Dad. Nandyan na ba si Qin Zhengshu sa korte? Umaga pa lang, nandyan na siya. Kakalabas ko lang sa assistant niya. Why, assistant Yi? Nasaan si Attorney Qin? Nasa banyo si Attorney Qin. May kalahating oras na lang bago magsimula ang pagdinig. Hindi ko alam kung handa na si Abogado Qin. Huwag kang mag-alala. Kilalang mahusay si Abogado Qin sa kanyang trabaho. Nakaayos na ang mga dokumento ng kaso. Sige, alam ko na. Sige na. Malapit na talagang magsimula ang paglilitis.
Mabilis, dumaan ka na rito. Pero tandaan mo, huwag na huwag mong saktan si Qin Zhengshu. CJ. Qin Zhengshu. Hawakan mo siya. Magaling ang pag-arte mo. Pinayagan kitang umarte. Huwag niyong saktan ang tatay ko. Talagang si Qin Zhengshu iyon. Hey, Duan Xiao. Tumigil na kayo sa pananakit. Baka siya talaga, ang hari ng hukuman, Qin Zhengshu. Umuwi ka na. Mag-arte pa, mag-arte pa. Sasabihin ko sa'yo, sabi na ng tatay ko, nandito sina Qin Zhengshu at ang assistant niya, sa korte ngayon. Hindi ko kayo sinasabi, bago kayo mag-arte, bakit hindi ka man lang nagtanong? Tulong sa walang silbi, kaya mo bang makipaglaban sa akin? Ayos na. Wala akong oras para makipaglaro sa inyo dito. Kailangan kong pumunta sa korte. Hintayin niyo akong matapos. Babalik ako para turuan kayo ng leksyon. Tara. Anong tinitingnan mo? Tatay. Tay. Sakit ang tiyan ko. Asawa. Doktor, kamusta ang asawa ko? Siguradong hindi na maliligtas ang bata. Ang mga matatanda ay patuloy na nagliligtas. Mas mabuti na maghanda kayo sa isip. Hindi. Doktor, iligtas niyo ang asawa ko. Gagawin namin ang lahat para iligtas siya. Si Xiao Hao. Wala na ang bata. Si King ay hindi pa alam kung buhay o patay. Anong silbi ng mabuhay? Pa. Hindi ka ba isang malaking abogado? Gusto kong maghabla sa kanila. Gusto kong sila ay magbayad ng halaga. CJ, kahit na ang katarungan ay matagal dumating, ngunit hindi kailanman mawawala. Nagtiis, yumuko, lahat ay magpapalakas lamang ng kanilang kayabangan. Maari bang itanong, kayo ba ay mga kamag-anak ni Iangge, Sukyu? Maaari mo bang ulitin mo ng buo sa amin? Hindi. Huwag mong kuhanan ang anak ko. Huwag mong kuhanan ang anak ko. Ay, si Duan Xiao nandito na. Duan Xiao. Sa unang hatol, napatunayang ginahasa ka. Ngayon ay nag-a-appeal ka. Naghahanda ka bang mag-apply ng walang sala na depensa? Gusto mo ba akong makulong? Walang paraan. Gusto mong mapawalang sala. Ngunit iginiit ng nag-uusig ang akusasyon. Ikaw ay nahatulan ng panggagahasa. Sa unang pagdinig, nahatulan ka rin. Hindi ka naman inosente. Ako ay inakusahan ng hindi totoo. Ito ang babaeng ito, na sinadyang ipahamak ako. Nang hindi makakuha ng pera, nagalit siya. Pero ayos lang. Kumuha na ako ng abogado para sa aking depensa. CJ, yung mga nag-aakusa sa akin. Maghintay na lang kayong makulong. Huwag akong hawakan, huwag akong hawakan. Faye, nanay, tulungan mo ako. Walang anuman, anak, walang anuman. Kayong mga mayayaman, hindi nila tinitingnan ang tao ng seryoso. Yung batang babae, tahimik at dalisay. Nagawa mong siraan siya ng ganito, at ikaw pa ang gusto pang baliktarin ang katotohanan. Oh Diyos ko! May hustisya pa ba dito? Ano ba ang nagawa ng anak ko? Na mali. Kailangan niyang tiisin ang ganitong pagdurusa. Bakit ganun? Noon, sabi ng lahat, sa harap ng batas, pantay-pantay ang lahat. Ngunit ngayon, laging may nagsasabi, sa harap ng batas, may mga uri-uri ng tao. Ngayon, gusto kong makita, sino ang makakatunggali? Abogado King, malapit nang magbukas ang korte. Ikaw na demonyo. Huwag mong asahang makakalusot. Lahat tumahimik kayo. Tingnan mo, ang aking abogado, si Attorney Wang Qingzheng, ay malapit nang dumating. Maghintay kayo at umiyak. Abogado ng nagreklamo, si Qin Zhengshu, ay nandito na. Abogado ng nagreklamo na si Qin Zhengshu, ay narito na. Abogadong Qin. Ano nang nangyari sa iyo? Sino ang walang mata, na naglakas loob na saktan ka? Sino ang nasaktan ako? Hindi ba alam ni Ginoong Duan? Ito. Walang anuman, basta't manalo tayo sa kasong ito ngayon. Agad kong hahanapin ito, na walang isip, para sa iyo. Sino mang manghihimasok sa iyo, ay makakalaban ako, si Duan Hairong. Sa hinaharap, hindi na siya makakabalik sa Longchen. Itong si Duan, talagang tinawag ang hari ng batas na si Qin Zhengshu. Walang talo ang mga tauhan ni Qin Zhengshu. Mukhang talagang maaalis sa kaso si Duan Chengzhao. Talagang maaalis na siya sa kaso. Itong hayop na ito, pinabayaan niya ang anak kong babae na ganito.
Paano niya mapapalagpas ng walang parusa? Kayo ba'y hindi nakakakilala kay Qin Zhengshu? Siya ay espesyal na tagapagtanggol ng mayayaman. Malalim ang kanyang kaalaman sa batas. Mas matalim pa ang kanyang depensa. Kahit ang mga kilalang abogado sa industriya, ay hindi niya matatalo. Mukhang mapapanalo natin ito. Siguradong mapapalaya tayo ngayon. Maaaring ang mga nagrereklamo, ay kailangan pang pumasok sa kulungan. Sila ang gumawa ng kasalanan. Bakit tayo pa ang magbabayad ng parusa? Mayaman ba talaga sila? Na kayang baliwalain ang batas. Gagawin ang nais. Pagsubok sa hukuman. Dapat ayon sa batas. Walang sinuman ang maaaring lumampas sa batas. Tama si Abogado Qin. Ang hukuman na ito ay nagsasagawa ng mga bagay ayon sa batas. Anak ko, hindi naman nagkasala, kaya't dapat siyang palayain ng walang kasalanan. Gago, huwag ka nang magpahuli pa. Batiin mo si Abogado Qin. Wala kang silbi. Huwag po kayong magalit, Abogado Qin. Siguradong naakit siya sa iyong presensya. Pakiusap. Uy, Abogado Qin. Baka nagkamali ka ng daan. Nandito ang upuan ng akusado. Hindi ako nagkamali. Ako ang abogado ng nagreklamo. Hindi ako nagkamali. Ako ang abogado ng nagreklamo. Anong sinasabi mo? Paano ka magiging abogado ng nagreklamo? Ito si Qin Zhengshu. Hindi ba siya ang abogado ng akusado? Narinig ko na ang bayad niya sa abogado ay umaabot ng milyon. Ang pamilya ng nagreklamo ay isang karaniwang pamilya. Paano niya kakayanin siyang imbitahan? Nanay, si Lawyer Qin ba ang inimbitahan mo? Ganong kalaking abogado. Kahit na magbenta pa ako ng lahat, hindi ko pa rin siya kayang imbitahan. At saka, tama ang alaala ko. Humiling tayo ng libreng tulong. Ako ang abogado na tumutulong sa nagreklamo. Hindi ako tumatanggap ng bayad. Huwag mong kalimutan, kinuha mo ang aking minanang dragon at Phoenix Jade, at 10 milyong bayad sa abogado. Ngayon sinasabi mong ayaw mo ng bayad, at gusto mo pang tulungan ang kawawang ito ng libre. Sa harap ng batas, walang pagkakaiba sa yaman o katayuan. Maganda ang sinasabi. Gusto mo lang ng dagdag na pera, di ba? Bago si Achoy. Qin, kahit na hindi ko alam ang mga bagay-bagay, basta tulungan mo akong manalo sa kasong ito. Maaari kitang bigyan ng 3 milyong dolyar na bayad sa abogado. May halaga ang bayad sa abogado, ngunit ang katarungan ay walang presyo. Mula ngayon, ako ay magtatanggol lamang para sa katotohanan at katarungan. Abogado Qin, walang saysay ang sinasabi mo. Sino ba sa industriya ang hindi nakakalam sa iyo? Palagi kang tapat sa iyong mga pangako. Ikaw ay nagbago, nandito ka na, nagbago ka ng isip. Ako ba ang naka-offense sa'yo? Sino ang nasaktan ako? Hindi ba alam ni Ginoong Duan? Bastos na bata, anong ginawa mo? Bastos na bata, anong ginawa mo? Ako? Wala naman akong ginawa, ako lang. Ikaw? Bobo ka. Wala akong kinagalit o kinainisan ni Qin Zhengshu. Ngayon, isang posibilidad lang ang meron. Yung maliit mong gago, anong ginawa mong nakasakit sa kanya? Sabihin mo, ano ba talaga ang ginawa mo? 2, tatay, ako. Sinaktan ko ang buong pamilya nila. Anong sinabi mo? Alam mo ba, gumastos ako para makuha siya. Gaano kalaki ang pinagdaraanan na nagawa mo? Gusto mo bang mamatay ng mas mabilis? Tatay, akala ko noon siya ay isang manloloko. Sino nang mag-aakalang siya talaga si Qin Zhengshu? Kung alam ko lang sana ito noon. Paano ko naman maglakas loob na kumilos? Talagang pinagsisisihan ko na, dapat hindi ko sana. Abogado Qin, hindi pa marunong ang anak ko. Napakabata pa niya, maging mahinahon ka sana. Tulungan mo lang akong manalo sa kasong ito. Ano mang kondisyon ang gusto mo, kaya kong ipangako sa'yo. Kasama na itong maliit na salot, ano man ang gusto mong gawin sa kanya, ayos lang. Ako ang abogado ng nagreklamo, at ikaw ang kamag-anak ng akusado. Hindi kami dapat makipag-usap ng labis. Malapit na ang paglilitis. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang bumalik ka manatili ka sa iyong lugar. Ikaw. Upang mapanatili ang kaayusan ng hukuman, panatilihin ang seryosong tono sa hukuman. Ngayon, ipapahayag ang mga alituntunin ng hukuman. Mangyaring umupo ng maayos ang mga kaugnay na tao. Huwag maglakad-lakad ng walang dahilan. Nakatapos na ng pagbabasa, pakiusap, pumasok ang punong hukom. Lahat tumayo. Ngayon, simulan ang pagdinig. Hindi ba ikaw ang abogado nila? Talaga bang tutulungan mo ako? Ang batas ay para sa mabubuti, sandata para ipagtanggol ang katarungan. Dapat para sa katarungan at kabutihan. Magpakatatag, at hindi dapat maging masama, na nakataka sa kasalanan.
na nagpapalakas ng kasamaan at kawalang katarungan. Huwag kang mag-alala, hanggang nandito ako, tiyak na gagawin ko, magsasagawa ng mga legal na parusa sa kanila. Basta't nandito ako, tiyak na, magsasagawa ako ng mga legal na parusa. Ngayon ay opisyal na nagsisimula ang paglilitis. Nandito na ba ang mga abogado ng magkabilang panig? Narito na ang abogado ng nagreklamo. Tatay, wala pa akong abogado ng depensa. Paano akong makakapag-usap, tatay? Walang abogado ang akusado. May natitirang 5 minuto. Abogado ng akusado. Kung wala siya, ay itinuturing na pagsuko sa apela na panatili ng ikalawang pagsusuri, ang hatol ng unang pagsusuri. Kung hindi may babago ng ikalawang pagsusuri, si Duan Chengzhao ay maglilipas ng buhay sa kulungan na pinahihirapan ang dalaga ng ganito. Gusto mo pang magdepensa ng walang lisensya? Eto, si Qin Zhengshu ay talagang hari ng batas. Hindi pa nagsisimula, pero panalo na. Tatay, ako, ayaw kong makulong. Tulungan niyo ako. Abogado Qin, yung anak ko ay nagkamali lang sa isang sandali. Huwag kang masyadong mainis. Basta matulungan mo akong manalo. Sa kasong ito, yung batang ito, gusto mong anong gawin sa kanya, lahat ay maari. Ito ay isang hukuman, hindi ka pwedeng magkalat dito. Talaga bang gusto mo na maging kaaway ko, ang pamilya Duan? Bilang isang abogado, dapat kang lumaban para sa batas at katarungan. Sino man ang nakikisama sa kasamaan, ay kalaban ko. Ikaw, natapos na ang 5 minutong countdown. Natapos na ang countdown. Ang hukuman ay magbibigay ng hatol. Ang akusadong si Duan Chengzhao ay pinanatili ang hatol ng unang antas. Dumating ang abogado ng akusado, si Lila Ren. Abogado ng akusado, nandito si Lila Ren. Laren, bakit nandito ka? Si Abogado Li ang inutusan ko. Bago siya mag-hearing, sinabi niya sa akin na magtataksil ka. Noong una, hindi ako naniniwala. Talagang hindi ko inasahan. Seryoso ka pang tutulong sa mga mahihirap na kalaban ko sa anak ko, bago ang paglilitis. Leilishi, ikaw pa ang nagtaksil sa akin. Ano? Hindi mo na ipagtatanggol si Duan Chengzhao. CJ, ngayon ay pupunta na ako upang mangalap ng impormasyon ng nagreklamo. Aking wawasakin lahat ng mga materyales sa depensa na inihanda para kay Duan Chengzhao. Huwag kayong mag-alala. 8 Yaifei, malapit nang magbukas ang korte. Anong ginagawa mo dito? Saktong-sakto, may mahalaga akong kailangang gawin. Ngayon, itago mo itong dokumento. Ngayon, tandaan mo, dapat itong tuluyang wasakin. Oh, CJ. Duan pamilya, ngunit sila ang pinakamayaman sa Longsheng. Kung matutulungan ko silang manalo sa kasong ito, syempre, sa Longsheng, hindi ba't ako'y magiging matagumpay? Ang tao ay hindi para sa sarili. Ang langit at lupa ay parurusahan. Ito ay isang buong 10 milyong bayad sa abogado. Hindi kikitain. Huwag kang mag-alala, basta't manalo ka sa kasong ito. Mananalo ka laban kay Qin Zhengshu. Binili kita ng mahal para suportahan. Para maging sayo ang Dragon City, na pinakamalaking law firm. Ang may-ari. Boss Duan, mag-alala ka. Sa kasong ito, siguradong panalo ako. Ang lakas ng loob mo. Si Lila Ren ay isang estudyante ni Qin Zhengshu, ngunit hindi pa siya nakasampa ng kaso. At, paano naman, makakatalo ang estudyanteng ito sa karanasang guro? Tatay, kahit na hindi ako pabor kay Qin Zhengshu. Pero si Lila Ren, ano ba siya? Mananalo kaya siya? Kung dati, baka hindi ako sigurado. Pero ngayon, may Qin Zhengshu na ako. Para kay Duan Chengzhao. Lahat ng ebidensya at ang kanyang depensa. Ano ang ibig sabihin nito? Gagamitin niya ang mga bagay ni Qin Zhengshu para talunin si Qin Zhengshu bilang abogado ng depensa ng akusado. Tiyak na siya, naghanda siya ng maayos para sa tagumpay. Ngunit sa huling sandali, siya ay nagbago ng isip. Wala siyang oras para maghanda ng mga ebidensyang pabor sa nagreklamo. Ito rin ang dahilan ng kanyang pagtalikod pagkatapos. At ang dahilan kung bakit siya ay tahimik. Dahil alam niya na hindi niya kayang baliktarin ang kanyang mga naunang pahayag kung magpapatuloy ang paglilitis. Iyak na matatalo siya. Kaya, ginamit niya ang mga butas sa proseso. Hayaan, nawala ang abogado ng akusado. Nais na matalo ang akusado sa kasong ito. Ngunit nandito na ako. Siya, tiyak na matatalo. Kami ay mag-aaral at guro sa loob ng 7 taon. Talaga bang dahil sa isang kaso, ay magiging kaaway tayo? Ikaw ang nagpilit nito. 7 taon. Ikaw mismo, nagsimula ng daan-daang libo. Buwan-buwan ay binibigyan mo ako ng ganitong maliit na sahod. Hindi pa ako pinapayagang mag-isa sa korte. Sa isip mo, wala ka talagang iniisip na estudyante ko. Hindi kita pinapayagang pumasok sa korte dahil, sa tingin ko ang iyong kakayahan ay kailangan pang hasain. Ikaw sa bahay sa Longsheng, sasakyan, alin ang hindi ko binili? Sinasabi mo pa na ako, hindi kita tinuring na disipo. Sobra na, ngayon. Kailangan kitang talunin. Sa sariling kamay matatalo kita. Hari ng batas, na hindi natatalo.
Ngayon, tatalunin kita. Sa aking sariling kamay, ang hindi natatalo ng hari ng batas. CJ. Kung ganon, nagkamali ako sa tao. Nandito na ang mga abogado ng magkabilang panig. Pareho silang narito. Ngayon ay opisyal na simulan ang pagdinig. Abogado ng akusado. Ipinaglalaban mo na walang sala ang akusado. Mayroon bang bagong ebidensya na idinadagdag? Siyempre mayroon. Narito ako. Pero hay pruebas cuidadosamente preparadas por mi maestro. Que muestran la verdad. Honorable Presidente del Tribunal. Este video en esa memoria vitspe. Fue grabado por un turista. Cuando visitaba el club nocturno. Saitam estas images. Que detalan todo lo ocurrido. Nagbabayad. Sa aming kliyente. Lahat ng bagay. Humihiling ako na ipalabas ito sa korte. Walang problema sa video. Totoo ang video. Pinapayagan na ipalabas ito sa korte. Bundok. Wes na puno. Ipinapakita ng video. Noong panahong iyon, ang nagrereklamo ay pumasok mismo sa nightclub. Nang dinala siya ng aming partido, sa private room, walang halatang pagtutol. Kaya sa tingin ko, ang nagreklamo ay nakipagtalik sa aming kliyente, ay ganap na kusang loob. Kasinungalingan, kayo ang nagloko sa aking anak na babae. Ang nagreklamo, isang adultong may sariling kakayahan sa pag-iisip, individual. Dapat bang pumasok sa pribadong lugar? Sa tingin ko, may sariling kakayahan siyang magpasya. Ano sa palagay mo, abogado ng nagrereklamo? Ang kasalukuyang video ay nagpapakita na ang aming kliyente ay talagang voluntaryong pumasok sa pribadong lugar. Ngunit hindi nito maipapakita na ang mga sumunod na aktong sexual ay voluntaryo rin ng aming kliyente. Ito ay talagang mahalaga. Honorable Hukom, ako ay humihiling sa nagrereklamo na muling ilahad ang mga pangyayari noon. Ayaw ko po ng anak ko. Hindi pwede. Hindi kayo pwedeng. Ang anak kong babae ay ganito na ang kalagayan. Rib, hindi niya na siya pwedeng pilitin pa. Sabihin niyo na isang beses pa, para niyo pang dinuduraan ang sugat niya. Naglalagay kayo ng asin. Testimony ng nagrereklamo. Ngunit ito ay may kinalaman sa kung ang kaso ng panggagahasa ay itinuturing na pangunahing ebidensya. Rig, kung ang nagreklamo ay tumangging magbigay. Mayroon akong makatwirang dahilan upang magduda sa nagreklamo na sadyang umiiwas sa katotohanan. Kung tumanggi ang nag-uusap na ipahayag, kung gayon mayroon akong makatwirang dahilan na pagdudahan ang nag-uusap na sadyang iniiwasan ang katotohanan. Tama, ang babaeng ito ay sadyang nagsisinungaling laban sa akin. Yung sinabi niya dati, lahat yun ay peke. Magpahinga, humihiling ang abogado ng akusado na makatwiran. Pakisuyo ang nagrereklamo, muling ilahad, yung sitwasyon noon. Ayoko. Anak ko, Sukiyu. Kailangan mong maging kalmado, abogado Kin, ayoko nito. Ayokong tingnan nila ako ng ganito. Ikaw ang biktima. Hindi ka nararapat na pagtawanan ng masama. Ngunit kung palagi kang umatras, mas lalo lang lalala ang kasamaan. At magiging mas malala. Sabihin mo na. Kapag sinabi mo lang, sisiguraduhin kong sila'y mapaparusahan. Ayon sa batas, hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon muli. Saktan ka. Sukiyu. Kailangan mong maging matatag. Ipahayag ang iyong sarili. Para sa mga taong katulad mo, na nakakaranas ng hindi makatarungan. CJ. Sinasabi ko. Noong araw na iyon, nasa daan lang ako. Ganito ang nangyari. Natapos na ang pahayag ng nagreklamo, abogado ng nasasakdal. Maaari kang magpatuloy. Ang sinabi ng nagreklamo kanina ay, pagpasok ng nagreklamo sa kwarto. Pinilit ng aming kliyente na makipagtalik sa iyo, na naganap. Ayon sa mga impormasyon na ibinigay ng nightclub, noong panahong iyon ay kasagsagan ng tao. Sa pintuan ng kwarto, may mga waiter na naroroon. Kung ang nagrereklamo ay napilitan, bakit hindi agad nagsumamo ng tulong? Ako, mahal, hindi ko alam. CJ, kahit hindi mo alam, pero bakit pagkatapos ng insidente, hindi ka agad nagpasya na tumawag ng pulis? Sa halip kinabukasan, ako ang aming panig, matapos kang padalhan ng pera. Saka ka lang tumawag ng pulis, mayroon ba akong makatarungang dahilan? Pagdududa, ay ikaw. Laban sa aking kliyente, na nagbanta ng pananakot. Dahil sa hindi pagkakaayon sa halaga ng transfer. Kaya, may galit sa puso. Sadyang, gantihan mo siya. Ako, ayon sa video kanina. Ang suot mo, ay napakaikli at hindi ka aya-aya. Nakasuot ka ng ganyan, pumasok sa nightclub, hindi ba't para sa nang aakit ng lalaki ba?
Abogado ng akusado, mangyaring bigyang pansin ang iyong mga salita, malaya sa pananamit, iyan ay karapatan ng aming kliyente. Hindi ito isang masamang pagsalakay mo. Dahilan, mali, hindi ako ganun manamit. Hindi ako yan. Ikaw yan. Ineng, gumagawa ka ng paraan para makatagpo ng kaakit-akit, ng aakit ng lalaki. Sadyang, nakaiskandalo at hindi ka aya-aya. At ang aking kliyente, hindi sinasadyang napasok sa iyong bitag. Kaya ka naningil at nanloko sa kanya. Hindi ako yun. Abogado ng akusado, ang iyong palagay ay walang batayan sa batas. Ganap na walang katotohanan sa aming panig. Pagsisinungaling, kung patuloy kang manghimasok, ako ay maghahanap ng legal na pananagutan. CJ, sa anumang paraan tapos na ako. Mahal na hukom, maaaring patunayan ng video na ang nagrereklamo ay kusang pumasok sa pribadong lugar na iyon, at saka, ang kanyang salaysay ay hindi magkatugma-tugma. Kaya, ang ebidensyang kanyang ibinigay ay hindi pinanindigan. Sa tingin ko, ang nagsasakdal ay kusang loob na nakipagtalik sa aming kliyente. Ang paratang ng panggagahasa ay hindi pinanindigan. Ang nagrereklamo ay kusang loob na nakipag-ugnayan sa aming partido sa isang sexual na gawain. Ang paratang na panggagahasa ay hindi mapapatunayan. Magpahinga, abogado ng akusado, magbibigay ng ebidensya, totoo at epektibo. Kung walang karagdagang ebidensya ang nagreklamo, susunod, aanunsyo ko ang resulta ng paglilitis. Kung ganun, hindi ba't ako ay walang sala? Tama iyon, ayon sa umiiral na ebidensya, talagang maaring baliktarin ang desisyon ng unang hukuman, Qin Zhengshu. Salamat sa iyo, sa ibinigay mong ebidensya. Hindi nagkasala. Hindi. Abogado Qin, hindi ka ba ang hari ng batas, na walang talo? Sabi mo noon, natutulungan mo ang aking anak na babae, na makuha ang katarungan. Abogadong Qin. Qin Zhengshu. Pagtatanggol, dapat talagang may ebidensya. Kahit gaano pa siya kagaling. Kung kulang ang ebidensya, hindi siya mananalo. Tama ka. Talagang dapat, may ebidensya, kaya nais kong tanungin ang akusado. Kinikilala mo ba, na mayroong makabuluhang relasyon, sa aking kliyente? Nagkaroon kami ng relasyon. Pero lahat iyon ay sa kanyang kagustuhan. Hindi ko siya pinilit. Ayos, tanggapin mo na lang. Qin Zhengshu, huwag mo nang ipagpaliban ang oras. Mahal na hukom, humihingi ako na agad na ipahayag ang resulta ng paglilitis. Abogado ng nagsasakdal, mayroon ka bang bagong ebidensya? Karagdagan, kung wala, aking ipapahayag ang resulta ng paglilitis. Siguradong hindi niya maipapakita. Honorable Presiding Judge, may ebidensya akong kailangang idagdag. Ngunit bago yon, nagsumite ako. Palakihin ang video. Larawan ng akusado. Akbukor. Nasa ganitong oras na. Ano pang silbi ng mga ito? Sa video, spray sa bulsa ng akusado ay ang susi na ebidensya sa kasong panggagahasa na ito. Ang dokumentong hawak ko ay tungkol sa akusado na ilegal na bumili ng mga ipinagbabawal na gamot, na tala, at ang aming kliyente sa ulat ng reklamo. Sa ulat tungkol sa aming kliyente, noong panahong iyon ang kanyang estado ng isip ay inilarawan na pangunahing tumutugma sa mga sintomas pagkatapos gumamit ng droga. Ang akusado ay gumamit ng pampatulog. Pinilit ang aming kliyente na makipagtalik sa kanya. Ayon sa batas ng SIA, sa Artikulo 336 na may iba pang paraan ng panggagahasa. Dahil dito, napatunayan ang kaso ng panggagahasa ng akusado at dapat siyang parusahan ng batas. Ang kaso ng panggagahasa laban sa akusado ay napatunayan. Kaya, napatunayang guilty ang akusado sa kaso ng panggagahasa. Dapat siyang pagbayaran ayon sa batas. Abogado ng nagrereklamo, ang ebidensyang ibinigay ay totoo. Abogado ng akusado, mayroon ka bang bagong ebidensya? Lila Ren, sinasabi mo, akusado. Hindi mo ba sinabi, kaya mong talunin si Qin Zhengshu? Sige, sabihin mo, tama nga. Kung batay sa sinabi ni Qin Zhengshu, na ibinigay, na ideya ng depensa, talagang kaya nating manalo sa kasong ito. Pero ngayon, si Lila Ren, tiniyak mo sa akin na walang mangyayari sa anak ko. Hindi rin kita palalagpasin. Tahimik, anumang tagapanood, ay hindi dapat makialam sa kaayusan ng hukuman. Abogado ng akusado, mayroon ka ba ang mga bagong ebidensya? Mahal na hukom, mayroon pa akong ebidensya na idadagdag. Bakit meron ka pa rin? Ito, yung kaso ni Duan Chengsu na inakusahang panggagahasa. Halos na ayos na. Si Qin Zhengshu pa ang kailangang magdala ng bagong ebidensya. Hindi kaya, gusto niyang saktan yung kabilang panig. Hato ng kamatayan. Sa unang hatol, napatunayan ang akusasyon ng panggagahasa. Ayon sa batas, hindi siya kwalipikado para sa piyansa. Ngunit ano ang katotohanan? Hindi lamang siya pinalaya sa piyansa, nasa ilalim pa ng piyansa.
Maraming beses na nagkaroon ng labanan, ng gulo sa lugar, na nagdulot ng pinsala sa marami, kabilang dito ang aking manugang. Malubhang nasugatan at nagpalaglag. Hanggang ngayon ay nasa ospital at hindi pa tiyak ang buhay. Ang akusado ay hindi iginagalang ang batas. Nagdulot ito ng masamang epekto, ng labis na nasira, ang katarungan at patas na lipunan. Kaya, ako ay naghain ng pinakamahigpit na parusa para sa akusado, upang ipakita ang hustisya ng batas. Ayokong makulong. Lily Ren, ikaw na ang magsalita. Mabilis ka na, tumutol ka na. Hindi na ito tungkol sa pag-upo o hindi sa kulungan. Mali. Kakalahati pa lang ng oras ang lumipas. Paano ka naman nakahanap muli ng napakaraming ebidensya sa pinakamataas na bisa para o kliyente? Recolor provas mais contundentes. Uma habilidade essential di advogado. Advogado duru. Sem novas provas addiciones. Agora, vau anunciar. O resultado do julgamento. Todos D.A. Abogado ng nasasakdal. Nabigyan. Ayon sa mga kaugnay na probisyon ng batas ng siya. Ang hukuman ay nagpapasya ng ganito. Juan Chengzhao, dahil sa paglabag sa batas ng paghahanap ng gulo, pagpatay sa rape, pag-insulto, sadyang saktan, pinagsamang kaso, hatulan ng kamatayan, pagtanggal ng karapatang pampulitika habang buhay, at parusahan ng pagkumpiska ng lahat ng personal na ari-arian para sa kompensasyon sa biktima. Ang mga sangkot na tao ay ilalabas ng prosekusyon. Legal na pananagutan ang sisihin. Tatay, tulungan niyo ako. Ayaw kong makulong, tatay. Anak, anak. 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 Ginooduan. Lila Ren. Anong klaseng abogadong ii ka? Pinayagan kitang magdepensa sa walang kasalanan. Pero pinawalang sala mo. Sa halip na makulong, pinawalang sala mo ng kamatayan. At ikaw pa. Qin Zhengshu. Hindi kita palalampasin. Talagang isang milagro. Nang dumating ang pasyente, napakagrabe ng sitwasyon. Sa operasyon, napakamahina ng mga senyales ng buhay. Hindi ko inasahan, biglang nagkaroon ng pagbabago. Lahat ng datos ay maayos na. Susunod, magpapagaling lang ng maayos. Sa hinaharap ang panganganak ay hindi na magiging problema. Salamat, doktor. Tiyak kaming makikipagtulungan sa pagpapagaling. Hindi problema ang pera. Bigyan mo ng pinakamahusay na gamot ang aking manugang at kagamitan. CJ. Asawa, sa tingin mo, meron pa bang masakit? Wala akong sakit. Pero, nakakaawa ang ating anak. Maaari pang magkaroon ng anak kung mawawala. Ang pinakamahalaga ay okay ka. Oh, tama nga. Hindi mo pa alam, di ba? Noong ikaw ay nawalan ng malay, nag-file ng kaso ang tatay para sa isang kawawang ina at anak. Laban sa salarin, siya ang taong si Duan Chengzhao. Ngayon ay nahatulan na siyang mamatay. Talaga. Totoo, nahatulan na siyang mamatay. Yung mga nang-aapi sa inyo, hindi nila papayagan si Dad na makalayo, Abogado Qin. Sukiyu, bakit kayo nandito? Attorney. Qin, salamat sa walang bayad na pagtulong mo sa aking anak na babae, na manalo sa kaso, at nakakuha ka pa ng 3 milyong pisong kompensasyon. Ako, hindi ko talaga alam, paano kita pasasalamatan. Narinig ko, na na-ospital ang iyong manugang. Nagdala ako mula sa bayan, ng ilang itlog. Ito ay, mga itlog mula sa aming sariling alaga, para sa iyong manugang. Magpakatatag ka. Tungkol kay Abogado Qin, salamat sa pagtulong sa akin. Luhod ako sa iyo. Ay, bilang inyong tagapagtanggol na abogado, buong pusong tutulungan kayo. Ito ang dapat kong gawin. At saka, sa paglilitis na ito, may personal akong motibo. Tatanggapin ko na lang ang itlog. Hindi na kailangang yumuko pa. Salamat, Attorney. Qin, noon, sinasabi nila sa'yo, walang pagkakaiba sa mabuti at masama. Para lamang sa mga mayayaman ang pagtatanggol. Sadyang inaapi kami ng mga ordinaryong tao. Ito sila. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Isang mabuting abogado ay mabait, mabuting tao. Matagal nang nagsasampa ng kaso ang tatay ko. Ito ang kauna-unahang beses na narinig kong sabihin na siya ay mabuting tao. Huwag mo nang sabihin yan. Salamat din sa inyo. Naintindihan ko na. Bilang isang abogado, dapat mong ipaglaban ang katarungan ng batas. Itinuturing na unang, Qin Zhengshu. May nagulat sa iyo. Sa panahon ng pagtanggap ng tungkulin, tumatanggap ng suhol. Maraming beses na nagbanta ng karahasan sa mga saksi. At nagpeke ng ebidensya sa paglilitis. Pakiusap, sumama ka sa amin pabalik. Sumasa ilalim sa investigasyon. Pakisamahan niyo kami pauwi. Sumasa ilalim sa investigasyon. Hindi pwedeng mangyari yan. Kapulisan. Kanonong abogado, nung ipinagtanggol niya ang anak ko, wala siyang tinanggap na kahit isang sentimo. Siya ay isang mabuting tao. Hindi niya magagawa ang iligal na bagay. May paglabag ba siya sa batas? Hindi lang ang sinasabi niyo ang pwedeng magpasya. Lila Ren. Ikaw na naman ang may gawa niyan. Dong Duan, lahat ng law firm sa Longsheng. Nahanap ko na lahat. Sabi nila,
Ang kasong ito ay tiyak na nakasara. Hindi na pwedeng baliktarin pa. Nandito si Qin Zhengshu. Hindi nila kayang makipaglaban sa kanya. Sa labas ng Longsheng, ibang law firm. Ganito rin ang sagot. Qin Zhengshu. Ikaw, gago, umalis ka. Lahat kayo, umalis. Ginoong Duan, Lila Ren. May mukha ka pang humarap sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, walang kwentang tao. Na nagmamagaling, ang anak ko ay maaaring hatulan ng ilang taon. Ngayon, ayos na. Hinatulan na ng kamatayan. Pati ako ay nainis kay Qin Zhengshu. Kung si Qin Zhengshu ay hindi bibitaw, posible ring ako ay makulong. Sandali, magpasensya ka na muna. Sa kaso na ito, hindi pa rin nawawala ang pagkakataon na magbago. Si Qin Zhengshu, ang dahilan kung bakit siya makapangyarihan, ay dahil sa kanyang posisyon bilang tagapaghukom sa ilalim ng batas. Pero kung hindi na siya isang abogado. Qin Zhengshu, bagamat ikaw ang aking guro, una akong isang abogado. Dahil nilabag mo ang batas, kailangan kong gawin ang tama kahit laban sa iyo. Sa aking maraming taon sa trabaho, lagi akong nagsusunod sa profesional na etika. Hindi ako kailanman gumawa ng labag sa batas. May matibay na ebidensya. Walang silbi ang pag-iwas. Pakisama ninyo ako pabalik para sa investigasyon. Xiao Hao, kontakin si Ifei. Papasok siya para makipagkita sa akin. Ayos. Bakit ganito? Ito, si Qin Zhengshu ay lumabag sa batas. Nagsinungaling ng ebidensya. Ang kanyang lisensya bilang abogado, tiyak na mawawala ng bisa, at ang mga kasong kanyang hinawakan, talagang haharapin ang muling pagsusuri. Pagdating ng panahon, kayo dalawa, maghintay na lang na makulong. Bakit ganito? Siguro kami mga ordinaryong tao, huli na kaming makalaban sa mga may kapangyarihan at may posisyon na masasama. Consultant Qin, na-i-check ko na ang kanilang mga ebidensya. Walang anumang butas. Pero ang mga kaso mo kamakailan, lahat ay hawak ko. Hindi mo talaga ginawa ang ganitong bagay. Sila ay handang-handa. Si Lily rin ay kasama ko ng 7 taon. Hawak niya ang aking selyo at lahat ng impormasyon. At si Duan Hairong naman ay ang pinakamayaman sa Longsheng. Kung sila dalawa ay magsanib-puwersa laban sa akin, hindi kayo makakahanap ng ebidensya. Alam nila na sa korte, hindi ka nila kayang talunin. Kaya sinadyang gumawa ng ebidensya para makulong ka, para mapalabas si Duan Zhenghao. Abogado Qin, bukas na ang iyong paglilitis. Pero karamihan sa mga abogado sa Longsheng, lahat ay naibenta na sa angka ng Duan. Yung hindi pa naibenta, marahil, hindi rin magpapalabas ng sakdal para ipagtanggol ka. Lahat ng ito ay karma. Noon pa man, ako ay nagtatanggol sa mayayaman. Hindi alintana ang kabutihan o kasamaan. Nagsasalita lamang tungkol sa batas. Ngunit dahil dito ay naging isang masamang tao na tumutulong sa kasamaan. At ngayon ako'y naguguluhan. Ang mga mayayaman ay tinitingnan ako bilang isang tinik. Ang mga makatarungan ay tinitingnan ako bilang isang sakit. Siyempre, walang tutulong sa akin. Hindi ganon. Tatay, sa mga nagdaang taon, kahit nasa panlabas, nagpapanggap kang kumikita ng napakalaking bayad sa abogado. Pero sa likod ng mga ito, karamihan sa pera, ay ibinibigay mo sa mga pamilya ng biktima. O kaya naman ay lihim mong ipinapadala ang donasyon. Kung talagang ikaw ang mga masasamang tao sa kanilang sinasabi, bakit mo ginagawa ito? Alam mo namang, ang laban ng mga ordinaryong tao at mayayaman, ay parang itlog sa bato. Kapag naiinis mo sila, ang mga biktima ay tiyak na hindi makakaligtas. Wala ring magandang kapalaran ang kanilang mga pamilya. Sa panlabas, para ito sa pagprotekta sa interes ng mayayaman. Ngunit ang tunay mong pinangangalagaan ay ang mga pamilya ng mga biktima. Walang silbi. Noon, hindi ako nagsalita para sa katarungan. Ngayon, walang magpapalakpakan para sa akin. Para mag-alsa ng bandila. Abogado Qin, bukas na ang korte. Basta makapasok ako. Sila ay hindi basta-basta. Iiwanan ako. Yifei, matagal na kitang sinusundan. May natira pang pera sa account ko. Sabay kayo ni Xiao Hao. Umalis na sa Longsheng. Huwag na kayong bumalik pa. Ayaw ko, sabi mo. Tunay na abogado. Ito ay para ipaglaban ang katotohanan at katarungan. Kung walang magtatanggol sa iyo, hayaan mo akong gawin iyon. Kahit hindi ka nila mapagtagumpayan. Alam ko, wala akong mga malalaking abogado na ganoong kaprofesyonal. Pero gagawin ko ito para sa iyo. Para sa katarungan, labanan hanggang sa dulo. Ibalik mo ang anak ko, Qin Zhengshu. Noong una, nagbukas ka ng mata sa pera. Gumamit ng mga butas sa batas. Nakatulong ka sa maraming mayayamang makaligtas sa batas. Ngayon, marami kang nasaktan ng mga inosenteng tao. Karma mo na talaga. Siya ang nagpilit na patayin ang anak ko. Ibalik mo ang anak ko. Abogadong Qin, tulungan mo ako. Anong ginagawa mo? Ikaw ang nag-uusig. Ako ang abogado ng akusado. Sa kasalukuyang sitwasyon, ikaw ang magiging panalo. Hindi tayo mananalo.
Tiyak na hindi sila magpapatawad sa atin. Attorney Qin, alam kong hindi ka masamang tao. Tulungan mo ako. Maaari kong aminin, ako ang pumatay sa tao. Basta't mamatay ako, hindi na sila hahanap sa pamilya ko para magalit. Nahatulan ng kamatayan ang anak ko. Noong siya 18 pa lang. Paano mo nagawang gawin yan? Mestro, tingnan mo ang ginawa mong masama. Ang isang magandang pamilya, dahil lang sa paggawa mo ng peking ebidensya, nabali ang hatol sa anak niya na mamatay. Hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang liwanag. Qin Zhengshu, sobrang kawawa mo na talaga. Sabi ko na nga ba't siya palaging nananalo? Akala ko ba'y peke ang ebidensya? Ito'y buhay na tao. Kumikita ka ng ganitong masamang pera, wala bang sakit ang iyong konsensya? Huwag mo nang basagin, huwag mo nang basagin. Hindi ganun ang tatay ko. Sinasabi niya na ang taong iyon, siya ay walang sala. Mga nakikinabang. Ano ang sinasabi tungkol sa walang sala? Si Qin Zhengshu sa loob ng maraming taon, matagal na niyang sinasadya ang pagpeke ng ebidensya, na nagdulot ng walang bilang na maling kaso. Ngayon, naging sanhi na siya ng galit ng publiko. Humihingi ng live broadcast sa buong network. Qin Zhengshu, maghintay ka na lang na masira ang reputasyon mo. Bakit hindi pa dumarating si Ate Ife? CJ, Qin Zhengshu, kaso ng iligal na propesyon. Nagsisimula na ang paglilitis, mga pulis sa hukuman, dalhin ang akusado sa hukuman. Qin Zhengshu, ngayon ka na rin, ha? Hindi ba siya ang hukom sa batas? Si Qin Zhengshu ba, talagang inakusahan siya ng Bar Association sa korte? Dapat na siyang inakusahan noon pa. Sa mga nakaraang taon, pinatay niya ang maraming walang kalaban-laban na pamilya para sa mga mayayaman. Hindi ba mahilig siyang magpataw ng parusang kamatayan? Dapat din siyang hatulan ng ganun, para matikman niya ang kanyang mga kasalanan, para siya'y magdusa sa kanyang ginawa. Siya nga. Tumulong siya sa mga demonyo na pumatay sa aking anak na babae. Kagalakan ng bayan. Kung hindi siya tumulong sa mga mayayamang tao na magdepensa, ang Longsheng ay hindi sana magiging ganito. Kagulo at gulo. Ngayon ay kumpirmahin ang mga tao kung ang abogado ng akusado na si Ife ay narito. Sister Ife. Sister Ife, 2 oras na ang nakalipas. Sabi niya umalis na tayo. Bakit hindi pa rin sila dumadating? Hindi kaya hindi na niya tayo papansinin? Hindi kaya hindi na niya tayo papansinin? Abogado ng akusado, si Ife. Nandito na ba siya? Punong hukom. Abogado Ife. Dapat nasa daan na siya. Malapit na siyang dumating. Bilang isang legal assistant si Ife, paano siya magagawa ng ganong kasimpleng pagkakamali? Sa tingin ko, ayaw lang talaga niyang pumunta. Qin Zhengshu, kahit ang assistant mo ayaw kang tulungan. Talaga namang, napakabigo mo. Itong si Qin Zhengshu, tiyak na masyadong matigas sa trabaho. Kahit ang mga tao sa paligid niya, hindi siya tinutulungan. Narinig ko na, bago ang paglilitis, hinahanap ng anak niya ang lahat ng mga abogado sa buong lungsod. Ngunit walang gustong tumulong. Mukhang, nagagalit ang lahat sa kanya. Gusto ng lahat na mamatay siya. Anak na babae, nakita mo na, di ba? Yung demonyo na nagdulot sa iyo ng sakit. Sa wakas ay makakatanggap na siya ng parusa. Pati mga sarili niyang tao ay iniwan na siya. Pinakulong si Qin Zhengshu. Hindi ba tiyak na iyon? Ganitong demonyo, dapat talikuran ng lahat. Walang kahit isang abogado na magtatanggol sa kanya. Qin Zhengshu, sa pagkakataong ito, talo ka na. Tatay, hindi naman naging masama ang trato mo kay Ate Ife sa mga nakaraang taon. Bakit niya kailangan gawin yan? Xiao Hao, may kanya-kanyang pagpipilian ang bawat tao. Hindi ko siya sinisisi. Ito ang kaparusahan ko sa aking mga pagkakamali. Handa akong tanggapin ang parusa. 10 segundo ang natitira. Kung hindi pa darating ang abogado ng akusado, diretsyo nang mag-umpisa ang korte. 9, 8, 7, 4, 5, 4, 3, 1. Tapos na ang countdown. Abogado ng akusado. Abogado ng akusado, si Lidikwan. Abogado ng depensa, si Anyurong. Abogado ng depensa ng akusado, Chen Xiangkai. Abogado ng depensa ng akusado, Yu Wanglong. Abogado ng depensa ng akusado, Duk Suijan. Abogado ng akusado. Pinangunahan ng 10 pinakamagagaling na abogado ng Longsheng. Kabuang 79 na tao. Lahat ay narito. Guru Oxy Zhao Jing San Chuyin Mao Chengzi ang Li Sushu Chayan Rulin Keling. Abogado de la Defensa. Liderado por los 10 Majors Abogados de Longsheng. In total, 79 personas. Todos presentes. Simo es possible. States, son los abogados defensores de Qin Zhengshu. 79 abogados. Sa buong lungsod ng Dragon, mga abogado, ay humigit kumulang 150 lang. Kalahati na ng mga abogado ay nandito na. 79 ang bilang. Ano ang meron kay Qin Zhengshu? Anong meron siya? Bakit niya napatawag ang ganitong dami ng mga abogado? Para ipagtanggol siya. Nga. Kanina, hindi ba't kahit ang sarili niyang assistant ay iniwan na niya? Bakit bigla siyang lumitaw? Ang dami namang tumutulong sa kanya. Kalahati ng mga abogado sa Longsheng ay nandito na. Paano kaya maraming tao ang sumusuporta
Kay Qin Zhengshu na ganitong klase ng sakit, lahat ng uwak sa mundo ay pare-pareho ang kulay itim. Sa tingin ko, binili siya ni Qin Zhengshu. Hindi tama, yung mga abogado na ito. Medyo may ideya ako tungkol sa kanila. Sila ay kilala bilang mga malilinis sa Longsheng. Lalo na si Li Dikwan. Isa siyang propesor sa University of Politics and Law sa Longsheng. Noong panahon ng paglilinis sa krimen, nakatutok ang baril sa akin. Pero hindi ako nagpasuko. Hindi nila kailanman mapapaniwalaan. Hindi ito ang anak ko. Sila ang mga abogado na nagdepensa noon. Siya, paano siya makakatulong sa isang demonyo? Yai Fei, sila ang inanyayahan mo. Hindi ako. Alam ng lahat. Sinalilu ay mga dalubhasa sa batas. Bukod dito, palagi kang nakikipagtagisan sa kanila. Kaya, hindi ko sila tinawag. At iba pang mga abogado sa Dragon City. Matagal nang binili ng pamilya doon. Habang papunta sa korte, plano kong mag-isa na lang ang magtanggol para sa inyo. Pero si Lawyer Lee at ang iba pa, humarang sa daan. Sabi nila, sila na ang magtatanggol sa inyo. Tama nga, kami ay kusang loob, na tumulong kay Attorney Qin. Imposible yan. Si Qin Zhengshu ay isang cancer sa larangan ng batas. At madalas siyang nakikipagkompetensya sa inyo. Dapat ay, napupuot kayo sa kanya. Paano kayo makakatulong sa kanya? Si Attorney Qin dati, talagang aming kalaban. Ngunit ngayon nandito kami. Hindi para sa kanya. Kami ay lumalaban para sa katarungan. Kami ay lumalaban para sa katarungan. Katarungan, ang reputasyon ni Qin Zhengshu sa larangan ng batas. Walang nakakaalam na siya ay nagsusugal para kumita ng pera. Walang pinipili. Ganito ang tao, karapat dapat bang tawaging matuwid? Guro, malabo ka na ba? Si Qin Zhengshu ay isang ganap na masamang tao. Nalilito ako. Naalala mo ba? Sinabi ko sa'yo, tungkol sa kaso ni Wang Ming. Kaso ni Wang Ming. Hindi ba iyon kaso 30 taon na ang nakalipas? Alam ko ang kasong ito. Itong si Wang Ming, isang taong maswerte. Noong araw, para gamutin ang anak niya, kinailangan niyang umutang sa mataas na interes. Pagkatapos, hindi na niya nabayaran. Yung nagpapautang, madalas na pumupunta sa bahay nila para mang-abuso sa asawa niya, at nagbabantang sasaktan ang pamilya nila. Ito na ang huling pagkakataon. Hindi na matiis ni Wang Ming ang kanyang utang, kaya pinagsasaksak niya ang nagpapautang ng 22 beses. Naalala ko na. Noong mga panahong iyon, ang mga masasamang elemento ay malupit. Yung nagpapautang, mukhang siya yung anak ng leader. Malaki ang naging epekto ng insidenteng iyon noon. Nang umatake si Wang Ming, tumigil na ang kabilang panig sa kanilang pang-aabuso. Ayon sa mga batas, dapat siyang hatulan ng pagpatay. Ngunit noong panahong iyon, biglang may bagong abogado na lumitaw. Siyang humarap sa presyon na baliktarin ang nakaraang kredibilidad ng kasong ito, ang pag-uri nito bilang self-defense. Naglitis si Wang Ming ng walang kasalanan sa lugar. Tama, noong panahong iyon, nagdulot ito ng skandalo sa buong hukuman at mga reforma na nagpasulong sa batas ng Xia nang hindi bababa sa 10 taon. At ang abogado ni Wang Ming noon ay si Qin Zhengshu. Guro, ano ang sinasabi ninyo? Abogado ni Wang Ming ay si Qin Zhengshu. Tama iyon, si Abogado Qin ay bagong pasok noon. Ito ang unang kaso na hawak niya, dahil dito nakilala siya ng husto. Pero naging dahilan din ito ng pagtugis ng mga kriminal. Si Attorney Qin ay nagkubli ng 10 taon, hanggang 20 taon na ang nakalipas, nang nagsimula ang kampanya laban sa kriminalidad, at nakamit ang malaking tagumpay. Si Abogado Qin ay nakabalik sa larangan ng batas. Kung ang ganitong abogado ay hindi karapat-dapat sa salitang katarungan, sino pa ang narito na may lakas ng loob na tawaging katarungan? Kung ang ganitong abogado ay hindi karapat-dapat sa katarungan, na salitang ito, sino ang nandyan na may lakas ng loob na tawaging makatarungan? Impossible. Paano magiging? Napakabait ni Qin Zhengshu, at saka malinaw na naaalala ko na ang abogadong namamahala sa kasong ito ay si Qin Xiang. Ang tunay na pangalan ng tatay ko ay Qin Xiang. Punong hukom, noong bata pa ako, madalas akong dalhin ng tatay ko sa mga taguan. Hindi niya kailanman sinabi sa akin ang dahilan. Nalaman ko na siya ay para sa pagsusulong ng katarungan ng batas. Inatake ng mga kriminal. Xiao Hao. Pasensya na, tatay, sorry ka. Noong panahon, mahirap kami. Kahit panggamot sa nanay mo, hindi ko maibigay. Nawalan ka ng ina habang bata. Nagkahiwa-hiwalay kami. Noong panahon ko rin, masyado akong naive. Akala ko sa sariling lakas ko, kaya kong labanan ang kadiliman. Hindi, tay. Hindi ko kailanman sinisi ka. Sinabi rin ng nanay ko, hindi siya kailanman nagsisi. Pakakasalan kita. Tatay, ikaw ay lumalaban para sa katarungan. At nagtatanggol. Ako at ang nanay ko ay ipinagmamalaki sa iyo. Sa pinakamasiglang taon ng buhay. Si Attorney Qin ay nagbigay ng 10 taon para ipaglaban ang katarungan. Ito rin ang dahilan kung bakit siya bumalik sa batas. Para ipagtanggol ang mga makapangyarihan. Pinipili niyang manahimik at magbantay. Sa kanyang kabutihan, alam na niya na ang laban na ito ay parang laban sa hangin. Ayaw niyang muling madamay sa gulo. Ang batas ay may kapangyarihan. Ang katarungan ay hindi nagkukulang. Abogado Qin, ito ang tunay mong hangarin, di ba? Si Qin Zhengshu ay talagang ang abogadong iyon noon na nagsakripisyo para sa katarungan. Nang ganito karami, sinasabi niyang siya ay isang bodhisattva. Hindi naman ito labis. Kung ganon,
Siya ay inakusahan ng hindi tama. Ako ang pangulo ng Dragon City Law Society. Sa loob ng maraming taon, maraming mga makatarungang tao ang nakita. Ngunit ang makapagpatupad ng batas ng makatarungan, nagawa mo na ang ganitong kalayo. Si Lawyer Kin ang kauna-unahan. Siya ang tunay na karapat-dapat, veterano ng katarungan. Pero iyon ay tungkol sa 30 taon na ang nakalipas. Na mga pangyayari, kahit na noon si Qin Zhengshu, ay patas pa rin, ang tao ay nagbabago. Ang kasalukuyang Qin Zhengshu ay isang demonyo na tumutulong sa kasamaan, na nagdudulot ng pahirap. Ang kanyang mga kasalanan ay mahirap isalaysay. Ang kasalukuyang Qin Zhengshu ay isang demonyo na tumutulong sa kasamaan. Demonyo. Ang mga kasalanang ginawa niya ay hindi matutumbasan ng mga salita. Abogadong Qin, naglaan siya ng napakaraming oras para sa kasong ito. Nagbigay siya ng labis. Siya rin ay labis na naapektuhan. Paano posible na ikaw ang nagsasabi ng ganitong uri ng masamang tao? Ano ang halaga ng kanyang mga sakripisyo? Ipagtanggol ang katarungan. Ngunit ito ay tungkulin niya bilang abogado na dapat niyang gawin. Hindi upang makaiwas sa parusa. Na parang may pribilehiyo. Nga. Tama ang sinasabi ng abogadong ito. Kahit na si Qin Zhengshu, ano kung nakapagligtas siya ng tao? Ang tao ay nagbabago. Sino ang makakapaggarantiya na hindi siya magbabago? Diba? Ang tagapatay ng dragon ay nagiging masamang dragon. Ang ganitong tao ay naging demonyo na. Mas nakakatakot kaysa sa simpleng masama. Mas nakakapanghina ng loob. Kahit na dati na siyang nakaligtas sa isang tao. Anong silbi noon? Ang anak ko ay pinatay niya. Hindi siya pwedeng makaligtas sa batas. Honorable Presiding Judge, sabi ng abogado ng akusado, hindi ito kaugnay sa kasong ito. Nais ko siyang agarang arestuhin. Itigil ang ganitong asal. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Humihiling ang nag-uusig ng makatarungan. Huwag magbigay ng pahayag ang nasasakdal na hindi kaugnay sa kasong ito. Naiintindihan. CJ, kung sasabihin, ang mga bagay na nangyari 30 taon na ang nakalipas, hindi sapat upang patunayan ang katarungan ni Abogado King. Kaya, ilang 20 taon na, ang 20 taon na ito. Ito ang mga donasyon sa publiko ni Abogado King. Sa nakalipas na 20 taon, kabuang 800 milyon. Halos naubos na ang bayad ni Abogado King. Sa loob ng 20 taon, ang pinakamalaking charity sa Longshen ay ang Xingchen Foundation. Alam ng lahat yan, diba? Ang nagtatag nito ay si Abogado King. Si Abogado King ay mapagbigay at mabait. Walang makakatulad ng ganitong tao. Paano siya magiging masama? Si Attorney King ay mapagbigay at mabait. Walang makakatulad ng ganitong tao. Paano siya magiging masama? Ang tagapagtatag ng Xingchen Foundation. Siya ang tatay ko. Punong hukom. Saklaw ng mga gawain ng Star Foundation. Ang pagtulong sa mga estudyante at mga programa sa kapakanan, panggagamot at iba pang mga sektor. Ako mismo ay palaging humahanga sa tagapagtatag ng Star Foundation. Hindi ko akalain na ang tagapagtatag ng Xingchen Foundation ay ang tatay ko bilang assistant ni Attorney Kim. Sa loob ng maraming taon, hindi ko alam ang mga bagay na ito. Hindi nakapagtataka na kumita si Attorney Kim ng napakaraming bayad sa abogado. Ang buhay ay nananatiling matipid. Sa totoo lang, palagi siyang naglilingkod sa kawanggawa. Ito ba ang institusyong tumulong sa akin na makapag-aral sa kolehiyo noon? Noong panahong iyon, sinabi ng nanay ko na wala kaming pera para ipaaral ako sa kolehiyo at pinilit akong magpakasal sa matandang lalaki sa bundok. Kung hindi dahil sa Star Foundation, tulong, wala sana ako ngayon. Asawa, tingnan mo, hindi ba't iyon ang ating anak noon? Nang siya ipanganak ng maaga, yung fondasyon na nag-donate sa atin. O, naaalala ko na. Noong panahong iyon, ang ating anak ay ipinanganak ng maaga at may depekto sa puso. Noong panahong iyon, humingi tayo ng tulong, pero hindi natin maipon ang bayad sa operasyon. Ito ang fundasyon na tumulong sa atin. Noong panahong iyon, ang aking bahay ay nawasak ng baha. Libre mong ayusin ang bahay ko. Parang tungkol lang ito sa isang pondo. Papa, dati akala ko may pagkaumatras ka. Hindi ko akalain na tahimik kang nagbigay ng ganito karami. Papa, ikaw ay inakusahang masama. Siguradong tutulong si Effie at ang mga kaibigan niya upang maituwid ang hustisya. Walang silbi. Ipinapakita ng iba't ibang ebidensya na ang aming panig ay may mataas na moralidad at prinsipyo, na nagsusulong ng katotohanan at katarungan, na walang pag-imbot para sa lipunan. Isang mahusay na abogado, hindi dapat magkaroon ng malupit na kapalaran. Ito ay dahil sa kanyang mga masamang gawa, na nagdudulot ng pagkabahala sa konsensya. Ang korte ay nakabatay sa ebidensya. Huwag ninyong isipin na makakagawa kayo ng bagong kwento, upang siya ay mapawalang sala. Mahal na hukom, humihingi ako na tawagin ang aming panig, upang patunayan ang mga krimen ni Qin Zhengshu. Mahal na hukom, humihiling ako na ipatawag ang aming mga pangunahing saksi upang patunayan ang mga krimen ni Qin Zhengshu. Dalhin ng mga pulis ang saksi. Xu, Yuande, Snowdy. Magandang araw, hukom. Ikaw na demonyo, ibalik mo ang anak ko. Hukom, ito ang aming testigo, si Liu Gihua. 20 taon na ang nakalipas, si Qin Zhengshu ay
isang abogado ng depensa ng akusado. Kasama akong dumalo sa kasong depensa sa pagpatay, at ang nagdemanda noon ay anak ni Liu Gihua. Pakisabi ang sitwasyon noon. Yung kaso noon, dapat sana panalo na tayo. Ngunit nang magpahinga ang korte sa hapon, lumabas ang anak ko at nakipagkita sa demonyong ito. Kahit isang beses. Nang bumalik ang anak ko, bumalik siya at bigla na lang sinabi na inamin niyang pumatay siya. Ngunit siya noon ay puno ng mga sugat sa kanyang katawan. Siyempre siya. Sinasiraan niya ang anak ko. Sigurado akong napilitan lang siya. Kaya siya umamin. 18 pa lang siya. Kakatapos lang niyang maging top sa exam. Maliwanag ang kanyang hinaharap. Ikaw ang pumatay sa kanya. Tulad ng sinabi ng aming saksi na si Liu Gihua, noong panahong iyon, si Qin Zhengshu, upang mapawalang sala ang kanyang kliyente, ay hindi nag-atubiling, gumamit ng karahasan upang bantaan ang nagreklamo, na nagresulta sa maling hatol ng parusang kamatayan. Ito ay isang paglapastangan sa batas. Ang tumor na sumisira sa kaayusan ng lipunan, dapat parusahan ng batas. Itong si Qin Zhengshu para manalo sa kaso, ay hindi nag-atubiling saktan ang nagreklamo. Nakakahiya, abogado pa naman siya. Sobrang walang pakialam na ito. Akala ko talaga nagbago na siya. Pero ang totoo, marami pala siyang ginawang mabuti. Dahil lang sa sobrang kita mula sa masamang pera. Kaya nag-aalala ang konsensya. Ang batang iyon ay 18 taong gulang pa lang. Paano niya magagawa iyon? Huwag magmadaling magbigay ng hatol. Sa tingin ko, ang bagay na ito ay tiyak na magkakaroon ng pagbabago. Nandyan ang mga tao at ebidensya ni Qin Zhengshu. Mayroon ka pang gustong sabihin. Noong mga taon na iyon, talagang nagkamali ako. Narinig ninyo na lahat. Si Qin Zhengshu ay umamin na. Ngayon, kayo. Gusto pa bang ipagtanggol siya? Talagang nagkamali si Achong Qin noon, ngunit hindi siya nagkamali sa paglabag sa batas, kundi sa kakulangan ng tiwala sa batas. Talagang naniniwala kayo na siya ay isang mabuting tao, ngunit walang silbi ang mga walang saysay na usapan. Ang korte ay nakabatay sa ebidensya, maliban kung makapagbigay kayo ng totoong video mula 30 taon na ang nakalipas, upang baliktarin ang aking konklusyon. Tama nga, 3 dekada na ang nakalipas, wala pang laganap na surveillance. Mahirap makahanap ng epektibong video na ebidensya. Sobrang hirap talaga, wala nang dapat pag-usapan dito. Mahal na hukom, humihiling ako ng agarang hatol. Resulta ng paglilitis. Ipinahayag ko, mahal na hukom, mayroon akong bagong ebidensya na nais idagdag. Ito ay 30 taon na ang nakalipas. Noong ikinasal ang aking mga magulang, bilang pag-alala, gamit ang isihi na naitala. Tama lang sa video, na naitala noong araw ng insidente, ang sitwasyon ng aming kliyente, na nakipagkita kay Chen Fan. Humihiling ako, na ipalabas ang video na ito sa korte. Paano mangyayari iyon? Paano mo naman nagkataong mayroon na video mula 30 taon na ang nakalipas? Ang video ay tunay at pinapayagang ipalabas. Anak, Qin Zhengshu, tingnan mo ang mga ginawa mo. Kahit na ako ay abogado ng akusado, alam ko na sila ang may kasalanan. Nagsimula ang pang-aapi sa'yo. Yung namatay, siya ay aksidenteng nahulog mula sa building. Hindi ka nagkasala, hindi mo kailangang aminin. Na ikaw ang pumatay, hindi kailangang aminin ko. Kung hindi, papatayin nila kaming lahat, para lang magalit. Hindi nag-aral ang nanay ko mula pagkabata. Nagsikap siyang kumita ng pera para maipadala ako sa mamahaling paaralan, upang magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Ngunit hindi niya alam kung gaano katakot ang mga may kapangyarihan. Abogadong Qin, alam ko na ikaw ang abogado ng kaso ng pagpatay na naganap 10 taon na ang nakalipas. Dapat mong maunawaan ang aking nararamdaman. Tulungan mo ako at handa akong umamin sa aking pagkakasala. Basta't mamatay ako, papalayain nila ang aking ina, papalayain nila ang aking pamilya. Pakiusap, hinihiling ko sa'yo, pakiusap. Nalaman ko na ang anak ko ay nagkumpisal. Lahat ito para sa akin. Nalaman ko na ang anak ko ay nagkumpisal. Lahat ito para sa akin. Hindi, mali yun. Pero noong panahon na yun, ang buong katawan ng anak ko, punong-puno ng sugat. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang katotohanan? Ang inyong anak ay talagang isang maunawain na bata. Para sa kanyang kinabukasan, ginastos ninyo ang lahat ng ipon, at ipinadala siya sa isang paaralang aristokrata. Pero ang kanyang pinagmulan, talagang napaka-ordinaryo. Palagi siyang tinutulak at inaapi. Kaya siya puno ng sugat. Dahil palagi siyang binubuli. Ito ang unang kaso ko. Matapos ang 10 taon. Alam ko po ang inyong anak. Innocent siya. Nung una, pinayuhan ko siya. Pinayuhan ko siyang huwag gawin iyon. Pero ayaw niyang makinig. Siya mismo ang pumatay. At bilang kanyang abogado, wala akong karapatang ipagtanggol siya. Kaya lang,
nagdulot ng trahedyang ito. Sabi ni Xiao Fan. Ayaw niyang mag-aral sa paaralang iyon. Pero ako, noon akala ko hindi siya nagsisikap. Pinili ko siya, pinagsabihan, para manatili siya sa paaralang iyon. Nasaktan ko siya, ako ang nagdala sa kanya sa kamatayan. Xiao Fan, Xiao Fan. Mabilis, dalhin siya sa ospital. Si Qin Zhengshu ay talagang walang kasalanan. Ang batang ito ay hindi niya kasalanan. Kakalabas lang niya sa putik, na iyon. Walang magawa siya. Siyang inakusahan, 2 dekada ng pagiging walang sala. Hindi pa siya nakapagpaliwanag para sa sarili. Iginagalang ko siya bilang isang tunay na lalaki. Talagang nakakapanghina ang mga masasamang tao. Pangulo ng hukuman, ito rin ay makapagpapatunay na ang tatay ko ay walang sala. Dapat siyang palayain ng walang sala. Kahit na ang bagay na ito ay walang sala, ano ngayon? Nagtrabaho siya bilang abogado ng mahigit 20 taon. Nakahawak siya ng napakaraming kaso. Hindi maaaring bawat isa ay walang sala. Tama ba? Wes na tagapangulo, mayroon din akong bagong ebidensyang ipapaliwanag. Mayroon din ako. Ilang ebidensya ang nagpapakita na ang aming partido, noong tinanggap ang kaso, walang anumang iligal na gawain. Hindi kami nagkasala. At ang abogado ng nagreklamo na si Lily Ren, ay walang pahintulot na inilipat ang aming abogado, na selyo ng opisina, kasama ang ibang tao upang lumikha ng peking ebidensya, na seryosong lumalabag sa etika ng propesyon ng abogado, at sa mga legal na sistema. Humihiling ako ng mabigat na parusa kay Lily Ren, upang maibalik ang katarungan sa lipunan. Humihiling ako ng mabigat na parusa kay Lily Ren, para sa katarungan at hustisya sa lipunan. Mabigat na parusa kay Lily Ren. Mabigat na parusa kay Lily Ren. Tapos na, lahat ay tapos na. Ngayon ay i-anunsyo ko ang resulta ng paglilitis. Lahat ay tumayo. Ang akusado na si Qin Zhengshu ay walang kasalanan. Pinalaya sa hukuman. Ang nagreklamo na si Lily Ren ay nagkasala ng maling pagsasakdal, na may malubhang kalagayan, kanselahin ang lisensya sa pagiging abogado, hinahatulan ng 10 taong pagkakakulong. Ayos, magandang hatol. Dapat talaga itong taong ito. Sigurong ang kanyang estudyante si Qin Zhengshu. Nakakagulat na kasama niya ang mga gago, na sinisira ang kanyang guru, talagang walang kabutihan at kakayahan. Si Qin Zhengshu, isang mahusay na abogado. Kung siya ay mabibigo, sino pa ang magpapahayag para sa amin? Mga ordinaryong tao. Sino pa ang may lakas ng loob na ipaglaban ang katarungan? Itong si Lily Ren ay dapat parusahan. Hindi lang ako pinabayaan ni Atty. Qin sa aking anak na babae. Sa likod ng mga eksena, patuloy pa siyang tumutulong sa amin. Ako ang nagkamali. Nagawa kong mali ang mabuting tao. Sabi ko na nga ba, talagang may kakaiba sa kasong ito. Si Qin Zhengshu, talagang kahanga-hanga ang mga lalaki. Hindi nakapagtataka na kalahating tao sa batas ay nandito para ipagtanggol siya. Si Qin Zhengshu ay talagang karapat-dapat. Salamat sa lahat ng mga kasamahan na tumulong sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat dito. Salamat sa ano, ayaw lang naming hayaan ang mga maliit na tao na magtagumpay. Noong una, dahil sa kaso 30 taon na ang nakalipas. Na iyon, nais kong tulungan kang mabawasan ang parusa. Hindi ko akalain na habang nag-imbestiga ako, lalong naguguluhan ako. Abogadong Qin, kapag ikaw ay nagbibigay ng depensa para sa iyong kliyente sa korte, na may mga halimbawa at walang humpay na pagsasalita, bakit sa iyong sarili ay tahimik na lamang? Noong ako ay tumanggap ng kaso, talagang hindi alintana ang kabutihan o kasamaan ng kliyente, kahit na ito ay ayon sa batas. Ngunit may pagkabagabag sa puso. Kung nais malaman ang katotohanan, kailangan ng ebidensya. Ang lahat ng sinasabi, kapag walang ebidensya, ay walang kahulugan. Kung nakakaramdam ng pagkakasala, ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa katarungan. At ang katarungan ay nasa puso ng tao. May mga katotohanan na hindi kailangan ng ebidensya upang patunayan. May sariling daan ang langit at konsensya. Natutunan ko na. Noon, hindi ako sapat na matatag. Mula ngayon, lalaban ako para sa katarungan. Itong si Lila Ren. Alam ko nang hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Natalo pa rin si Atty. Lee, kaya yung binatang iyon, mukhang mahirap nang maibalik ang kaso. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Bahala na siya. Lahat yan kasalanan niya. Ang ibig sabihin ng chairman ay, isuko ang eldest son. Anong magagawa ko pa? Isa lang na anak. Kung ayaw, magkaanak na lang ulit ako. Itong hangal. Hindi lang niya inilalagay ang sarili niyang buhay sa panganib. Halos mapahamak pa niya ang tatay ko. Si Qin Zhengshu rin. Ayaw niyang kumita ng pera ng maayos. Kailangan pang tumulong sa mga mahihirap na ito para ipaglaban ang kung anong kabaliwan na hustisya. Mukhang hindi pa tapos ang usapan na ito.
Hindi titigil si Qin Zhengshu. Ipag-utos mo na. Pagsabihan ang mga iyon na maging maayos. Huwag nang mahuli muli, anumang ebidensya. Magdiwang tayo. Si Attorney Qin ay nagdiriwang ng kanyang ika-23 kaarawan. Maligayang kaarawan, Itay. Sana ay hindi ka magdusa sa mga pagsubok. At tiyak na may magandang kapalaran sa hinaharap. Sabi mo, ang tanda ko na. Bakit niyo pa ginagawa ang mga ganito? Kailangan pa rin ang seremonya, Itay. Sige, simulan na ang paghiwa ng cake. CJ. Abogadong Qin. Pakiusap, tulungan niyo kami. Abogadong Qin. Pakiusap, tulungan niyo kami. Anong ginagawa niyo? Tumayo kayo at makipag-usap. Hindi ka pumayag sa amin. Hindi kami aalis. Abogado Qin. Abogado Qin, tulungan niyo kami. Noong nakaraang araw, napanood ko ang iyong live stream. Alam ko na ikaw ay isang tunay na makatarungang abogado. Sa bagay na ito, ikaw na lang ang makakatulong sa amin. Tama nga, kahit na kayo ay humihingi ng tulong kay Abogado Qin. Kailangan niyong maging malinaw kung talagang may dahilan kayo. Attorney Qin, hindi kayo pababayaan. Halika, magsalita kayo. Gusto niyo bang gawin akong tagapagtanggol? Sino ang gusto ninyong kasuhan? Pinakamayamang tao sa Longsheng, Duan Hairong. Bakit sila pa rin? Hindi ba ang anak niya kakatapos lang ng parusang kamatayan? Ano ang ginawa ni Duan Hairong sa inyo? Anong ginawa niya? Alam niyo ba, ang Xiaoyao Mountain Villa? Ito ang pinakamataas na antas ng lugar para sa pahinga sa Longsheng. Sabi nila, ang tiket ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. At kulang pa rin ang supply sa demand. Ito ang pinakamabentang negosyo ng Duan Group. At saka, si Duan Hairong ay nagsimula sa pamamagitan nito. At saka, si Duan Hairong ay dito nagtagumpay. Ang Xiaoyao Mountain ay lugar ng ating mga ninuno kung saan tayo namuhay. Tama nga, itong si Duan Hairong, isa siyang gangster. Hindi lang siya gumastos ng kahit isang sentimo, kundi inangkin niya ang ating Xiao Mountain. At inilibing pa ang 20 ilang mga taga-bundok namin. Ano? Inilibing niya ang mga taga-baryo. Ano nang sinasabi mo? Inilibing niya ng buhay ang mga tao sa bundok. Itong si Duan Hairong, syempre ay mayaman sa Longsheng. Kahit na hindi siya mabuting tao, pero ang kanyang mga kilos ay palaging maingat. Paano siya makakagawa ng ganito? Napakaseryosong pagkakamali, hindi ka namin lolokohin. Ang mga namatay ay mga ninuno namin dahil sa kanila, laban sa pang-aagaw ni Duan Hairong sa bundok. Sila'y pinagsasaktan niya. Nilibing buhay. Ang proyekto ng Xiaoyao Mountain Villa, iyan ay mahigit 20 taon na ang nakalipas. Matagal na ang panahon. Hindi niyo ba naisip na magulat sa pulis o magsampa ng kaso? Matagal na ang panahon. Patuloy akong nag-aapela. Ngunit sila ay hindi nagmamalasakit. O sinasabi na kami naguguluhan. Kami ay mga walang pinag-aralan. Paano kami makakalaban sa mayamang tao ng Longsheng? Abogado Qin, kami ang aming henerasyon, lahat ay nakatira sa Xiaoyao Mountain. Ngayon ay pinalitan niya ng isang marangyang manor na nagdulot sa amin mga taga-mountain na walang tahanan. Naglalakad-lakad sa iba't ibang lugar. Hindi ito patas. Sobrang hindi ito patas. Tama, hindi ito patas. Abogado Qin, tulungan niyo kami. Kami. Bumangon ka na. Ayos, si Duan Hairong. Akala ko, ang anak lang niya ang walang galang. Hindi ko akalain na itong tatay ay mas masama pa. Ayos, kukunin ko ang kasong ito. Kung totoo ang bagay na ito, sisingilin ko ito hanggang sa dulo. Saksiyan niya o Villa noong nakaraang quarter. Umabot ng 20 bilyon ang kita. May pangkalahatang pagtaas pa rin. Sa susunod na quarter, dapat ay madodoble pa ito. Ayos lang. Ko-il, talagang hindi na sayang ang mga taon. Nagsikap ako ng husto para makuha ang proyektong ito. Rongje, may masamang balita. Rongje, may masamang balita. Lacey, sino ang nagpasabok sa'yo? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Mag-una ka nang bumaba. Sino ang nagpasabok sa'yo? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Magstay ka lang sa bundok, hindi ba, Kuya Rong? Kamakailan lang, may nagsusuri sa Xiaoyao Mountain. Yung kaso noong 20 years ago, muling lumitaw. Muling sila ang mga taong nagkakalat ng gulo. Noong araw, hindi ko ba sinabi sa'yo, na ayusin mo ng maayos ang bagay? Yung mga taong ito na walang alam sa trabaho. Ano ang maari niyang malaman? Hindi ang mga taga-bundok, kundi si Qin Zhengshu. Siya ang hari ng batas. Kinuha niya ang kasong ito. Ano nang sinasabi mo? Si Qin Zhengshu ang humawak sa kasong ito. Yung mga taga-gubat. Noong nakaraang araw, hinahanap na nila si Qin Zhengshu para humingi ng tulong, para ipagtanggol sila. Ngayon, nakasampa na ang kaso. At ito ay si Qin Zhengshu pa rin. Si Qin Zhengshu na naman, kung ibang tao ang pinalitan. Medyo may tiwala pa ako. Pero itong si Qin Zhengshu, napakaraming paraan. Kung sakaling hindi siya bibitaw,
Yung mga bagay na nangyari sa atin noon, maubos din niyang mahukay. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng hayaan makialam sa kasong ito. O kaya may paraan ka. Matagal nang higit sa 20 taon ang kaso. Pero kaya pa rin makahanap ng mahalagang ebidensya. Itong pamilyang ito, matagal nang gumagawa ng kalokohan. Dapat na silang magdusa. Kung ayaw nilang malaman ng iba, maliban kung wala nang magagawa, basta't nagawa na niya ito. Tiiyak na may mga bakas na iiwan. Tama, kailangan nating maging maingat kamakailan. Kapag ang aso ay nagalit, maaari itong tumalon sa pader. Ayos, ako. Qin Zhengshu. Qin Zhengshu. Ano ang ibig sabihin nito ni Duandong? Hindi siya sang-ayon sa hatol. Gusto niyang ipatupad ang kaparusahan sa iyong anak. Matapos ang live streaming sa buong internet, palaging nasa sentro ng atensyon si Qin Zhengshu. Hindi natin maaring harapin siya ng diretsyo. Mukhang nagkamali si Abogado Qin ng pagkaintindi. Dumating ako para sana imbitahan kang kumain. Noong nakaraan, ako ang may pagkukulang sa pagdidisiplina. Yung anak kong walang hiya, karapat-dapat lang sa parusa. Tungkol dito, di mo kasalanan. Di ko inasahan, si Duandong bilang pinakamayaman sa Longsheng, ay talagang napakamaalalahanin sa pampubliko at pribado. Nakakatuwa ang Dragon City. Pero may kailangan pa kaming gawin. Paalam na muna. Sandali. Abogado Qin, sasabihin ko na ang totoo. Yung kaso sa Xiaoyao Mountain Villa ay tungkol lang sa mga bundok na tao. Sa gulo na iyon. Ikaw ay isang abalang tao. Walang dahilan para sa ganitong tao. Mag-aksaya ng oras, di ba? Bilang abogado, responsable ako sa mga kasong aking hinawakan, kahit na sa huli ay walang silbi. Iyan din ang aking tungkulin. Abogado Qin, mga bagay na walang kapalit na pagsisikap. Bakit mo pa kailangan iyon? At saka, tungkol sa kasong ito, walang problema kahit kaunti. Kahit na mag-imbestiga ka, walang silbi ang iyong pagsisiyasat. Bakit hindi? Kung wala namang problema, bakit pa matatakot sa investigasyon? Abogadong Qin, hindi naman talaga ako natatakot sa investigasyon. Alam mo naman, malaki ang negosyo ko. Marami rin akong tao. Hindi maiiwasan na magkaroon ng ilang hidwaan. Ngunit ito'y mga maliit na alitan lamang. At saka ang mga mahihirap na ito ay may pagkapuot sa mayayaman. Palagi silang mahilig humawak sa ilang mga bagay na walang kabuluhan at palakihin ang hidwaan. Sa edad ko ngayon, kakaalis lang ng anak ko. Talagang hindi ko na kaya ang gulo. Abogadong Qin, basta't pumayag ka na huwag tanggapin ang kasong ito. Maaari kitang bigyan. Ito ay kung magkano? 40 milyon. Hindi, ito ay bahagi ng aking mga ari-arian ang 40%. Talagang mapagbigay si Director Duan. Pero dahil tinanggap ko na itong kaso, ipupursige ko hanggang sa huli. Yai Fei, tara na. Qin Zhengshu, huwag kang masyadong mayabang. Tao, ayos lang kung ayaw mong maging kaalyado. Tayo tiyak na magiging kaaway. Pumunta. Gawin mo ang sinabi ko dati. Anyway, Qin Zhengshu, ito ay pinili mo para sa sarili mo. Salamat, Abogado Qin. Kung hindi dahil sa iyo, ang kasong ito, hanggang ngayon ay walang kumikilos. Ang dahilan kung bakit walang kumukuha sa kasong ito, ay dahil sa labis na kapangyarihan ng pamilya Duan. Masyadong maraming hadlang. Pangalawa, dahil sa kakulangan ng ebidensya. Madaling mawala ng laban. Ngunit, kami at si Attorney Qin, ay may sapat na ebidensya. Natiyak na maihahabla ang mga buli na ito, at mapaparusahan. Huwag mag-alala, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, upang makamit ang katarungan para sa lahat. Mabuti, naniniwala kami kay Abogado Qin. Malapit na magsimula ang pagdinig. Pumasok na tayo. CJ. Yai Fei, tungkol sa kasong ito, komplikado ang sitwasyon. Makipag-ugnayan ka na, mga tao sa listahang ito. Uncle, kumusta? May nagbigay sa akin ng lollipop. Hayaan mong ibigay ko ito sa iyo. Ibigay mo sa akin. Si Xiaohao, si Qin Zhengshu, kailangan kong humanga sa'yo. Talagang matalino ka. Alam mo pang ilikas ang pamilya mo. Ngunit nakalimutan mo, nandito tayo sa Longsheng. Kung lalabanan mo ako, parang hinahanap mo ang iyong kapahamakan. Malapit na ang paglilitis. Gusto mo bang dagdagan pa ang kasalanan? Kung matalo ako sa kaso, isa rin itong tiyak na kamatayan. Ikaw ang nagpilit sa akin ito. Xiaohao. Matagal ko nang narinig na si Attorney Qin at ang kanyang anak nagtutulungan sa buhay. Malalim ang ugnayan ng ama at anak. Mukhang totoo nga ito. Duan Hairong, ano ba talaga ang balak mo? Noong nakaraan ang anak ko, nasaktan ka at ang pamilya mo, pero pinabayaran mo siya ng buhay. Talaga namang matindi ka. Ngunit, kung handa kang isuko,
ang kaso ng Xiaoyao Villa. Maaari kong sabihin na, wala nang nangyari. Tungkol sa anak ko, para tayong nagkapantay na rin. Kung hindi mo tatanggapin ang kondisyon ko, maghintay ka na lang sa ilalim ng Mount Xiaoyao. Hanapin mo ang may-ari ng bahay ng anak mo. Gumagawa ka ng masama, at nananatiling walang parusa. Tumahimik ka, wag mo akong pakialaman tatay. Hindi ako mamamatay na hindi. Hayaan silang makuha ito. Tumahimik ka, Qin Zhengshu. Ay tumutulong sa mga taong walang kinalaman. O iligtas ang iyong anak. Pag-isipan mo ng mabuti. Xiao Hao. Qin Zhengshu, isang tulong ba ito sa mga walang kinalaman na tao? O para iligtas ang anak mo? Mag-isip kang mabuti, ikaw na bahala. Xiao Hao. Duan Hairong, kinain mo ba ang Mount Xiaoyao? 20 taon ng dugo at tinapay. Pabayaran kita ng iyong mga kasalanan sa dugo. Nye, ikaw, masamang kapitalista. Ikaw, ibalik mo ang aming lupa. Ibalik mo ang buhay ng aming mga ninuno. Og, kung walang ebidensya, hindi pwedeng magsalita ng basta-basta. Ako, palagi akong mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. At ikaw, nagdadahilan pa rin. Sa mga nakaraang taon, nagpapakasikat ka dahil ikaw ang pinakamayaman sa Longsheng. Talagang gumagawa ka ng kalokohan. Yung ibang mga abogado, hindi talaga tatanggapin yung kaso namin. Pero nakatagpo kami ni Atty. Qin, maghintay ka na lang na magdusa ka. Oh, gusto niyo bang imbitahan si Qin Zhengshu? Ako ang iyong tagapagtanggol. Si Qin Zhengshu, tanging pera lang ang pinapansin, hindi tao. Ang kanyang bayad sa abogado umabot na sa milyon. Kayong mga mahihirap, kayang-kaya niyo bang magbayad? Wala siyang ibang hangad, kundi magbiro lang sa inyo. Hindi siya makakatulong sa inyo. At saka, nasa kamay ko pa ang anak niya. Ikaw, huwag kang magmalaki dito, Abogado Qin. Sinasabi ko sa iyo, darating sila. Bakit hindi mo tingnan ang oras? Malapit na magsimula ang paglilitis. Kung talagang gusto niyang tulungan ka, bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya dumating? Ito. Kapatid Qiang, narito na ang hukom, ngunit hindi pa dumarating si Atty. Qin. Siya, hindi naman siguro hindi na darating, di ba? Hindi siya maaring dumating. Pumili ng mga estranghero na walang kaugnayan, o ang sarili niyang anak. Kailangan pa bang pag-isipan yan? Dumating na si Atty. Qin. Dumating na si Atty. Qin. Atty. Qin, sa wakas, dumating ka. Alam ko talagang darating si Atty. Qin. Itong masamang tao, gusto pang magpasiklab ng alitan. Qin Zhengshu, talagang naglakas loob kang dumating. Ikaw, alam mo ba ang magiging resulta ng pagdating mo? Ano ito? Huwag mong kalimutan ang iyong anak. Isang sandaling pag-urong, talagang makakapagbigay ng pansamantalang katahimikan. Ngunit hayaan mong ang mga ganitong masamang tao ay patuloy na makaiwas sa batas. Ako at ang aking pamilya, pati na ang buong Longsheng, hindi magkakaroon ng kapanatagan. Qin Zhengshu, malinaw mong sinasadyang makipaglaban sa akin, di ba? Ang batas ay di pwedeng talikuran. Kung ang batas ay susuko sa kasamaan, ang kapalit niyan ay mas malupit na paglapastangan at pag-akyat ng pader. Sabi ni Lawyer Qin, tama siya. Hindi pwedeng baliwalain ang batas. Kahit gaano kakayaman o makapangyarihan, siguradong haharap ka sa parusa ng batas. Ikaw, huwag mag-alala, Qin Zhengshu, pero nagbibiro lang siya, nagpapalakas lang ng loob. Noong mga panahong iyon, naayos na namin ito, at 20 taon na ang nakalipas. Hindi siya makahanap ng anuman. Ang pinakamalayo ay maari kaming kasuhan ng ilegal na pag-aangkin ng lupa. Tama ka. Wala siyang ebidensya. Kahit gaano siya kagaling makipag-usap, hindi niya ako kayang talunin. Ipinahayag ko ang pagdinig, abogado ng nagreklamo, mangyaring simulan ang iyong mga argumento. Alam ng lahat. Si Duan Hairong ay maaaring makabangon at maging ang pinakamayamang tao sa Longsheng. Hindi maikakaila ang kontribusyon ng Bundok Sioyo. Ngunit sa likod ng kanyang marangyang buhay, nasa Bundok Sioyo, ay ang walang katapusang luha ng mga tao. Mahal na hukom, Duan Hairong, upang agawin ang lupa ng Bundok Sioyo. Gumamit siya ng dahas at pagbabanta sa mga taga-baryo. Napakabigat ng sitwasyon. Humihingi ako, naparusahan siya ng mahigpit ayon sa batas sa kanyang panghuholdap. Hinihiling ko, naparusahan siya ng mahigpit ayon sa batas sa kanyang panghuholdap. Wala naman talaga siyang ebidensya. Kaya't ang tanging magagawa niya ay ang magsalita tungkol sa pag-aangkin ng lupa. Anong klaseng demonyo sa batas? Ay ganyan lang. Abogado ng nagreklamo, kakatapos mo lang magsabi, ang aking kliyente ay nanloloob. Ganito ba? Tama. 20 taon na ang nakalipas, upang makatipid sa gastos, nang hindi nagbibigay ng anumang kompensasyon. Pinilit nilang puwersahin ang mga taga Shadow Mountain, umalis sa bundok ng kalayaan. Walang tahanan, ito ay isang marahas na pagkuha ng ari-arian ng iba, nakabilang sa ilegal na panghuholdap. Kayo ay nagsabi kanina, na ang aking kliyente, ay gumamit ng marahas na banta. Ngunit mayroon akong ebidensya dito, sapat na patunay, na sila ay voluntaryong pumirma ng kontrata. Ito ay mula sa mga may-ari ng bundok noon.
na may pirma ni Hongji at tatak ng tupa. Sila ay handang ibenta ang bundok sa halagang 1 yuan. Sa grupong Duan, hindi ito possible. Hindi nila maibebenta ang Xiaoyao Mountain, lalo na sa 1 piso. Siyempre, pinilit sila. Tama, pinilit sila. Tahimik. Ito ay isang hukuman. Ibebenta ang Xiaoyao Mountain sa 1 piso. Ito ay hindi makatuwiran. Ito ay pinirmahan sa ilalim ng banta ng karahasan, na walang bisa sa batas. Hindi ito may bisa sa batas. Abogado ng nagreklamo. Ikaw ay may masamang intensyon. Sa loob ng 20 taon, Mount Xiaoyao, sa ilalim ng pagtatayo ng Duan Group, naging isang tanyag na pasyalan sa Longsheng. Ito ay karangalan ng lahat ng mga tao sa Xiaoyao Mountain. Siyempre, ito rin ang dahilan kung bakit handa silang ibenta ang Xiaoyao Mountain sa mababang presyo. Ganitong, ang pagmamalaki na nagmumula sa puso. Hindi matutumbasan ng pera. Sige, ang pagmamalaki mo. Binilisan mo kaming paalisin sa Xiaoyao Mountain. Naglalakad-lakad kami ng walang tahanan, walang matutuluyan. Ang mga magulang ko, inilubog mo ng buhay ng 2 dekada. Kahit ang mga buto ay hindi natagpuan. Sinasabi mo pa na ito ay pagmamalaki. Tahimik. Ito ay isang hukuman. Ito ay isa lamang sa iyong mga pahayag. Walang ebidensya na makapagpapatunay na ang mga tao sa bundok ay pinilit na pumirma ng kontrata. At pati na rin ang pagkamatay ng iyong mga magulang. Wala itong kinalaman sa aking kliyente. Kung magpapatuloy kang magmalisyosong paninirang puri, ipaparatang ko sa iyo ang kasinungalingan. Lahat ay nakarinig. Ang ating kontrata ay legal at sumusunod sa batas. Pero bilang pagtulong sa kapwa, maaaring kong ibigay sa inyo ang 10,000 piso bilang kabayaran. Pininsala mo ang napakaraming buhay. Para lang makuha ang 10,000 yuan. Honorable na hukom, gaya ng nakikita ninyo, ang aking kliyente, kahit na inakusahan siya, hindi nagdalawang isip na magbayad ng kabayaran sa mga taga-nayon, at ang nagreklamo nang walang ebidensya ay nag-imbento ng mga katotohanan na walang tigil, na may masamang layunin, ang ganitong paghamak sa batas. Sa tingin ko ay dapat parusahan ng mabigat. Narinig ng lahat. Sobrang bukas na ako. Ngunit hindi pa rin sila tumitigil. Dapat silang kasuhan ng pangingikil at paninirang puri. Sobrang baliktad na ang katotohanan. Tahimik. Ito ay isang hukuman. Ang nag-uusig, mga hinihingi, dapat magbigay ng wastong ebidensya. Dahil wala kayong ebidensya, huwag na sanang mag-aksaya ng oras. Hindi ako katulad ng mga walang kwentang tao. Abala ang negosyo ko. Talaga bang iniisip ninyo na perpekto ang ginawa ninyo? Mahal na hukom, mayroon akong bagong ebidensya na idadagdag. Ngunit bago yon, humihingi ako na magpatawag ng forensic expert. Mahal na hukom, mayroon akong bagong ebidensya na idadagdag. Ngunit bago yon, humihiling ako na tawagin ang medico legal, abogado ng nagsasakdal. Humihiling ng makatwiran, payagan ang pagtawag sa medico legal. Anong medico legal? Bakit nila tinawag ang medico legal? Nahanap na ba nila? Ito ay korte. Mag-ingat sa salita at kilos. Si Song King, salamat at nagpunta ka. Pakisagawa ang kaugnay na pahayag. CJ, batay sa mga impormasyong ibinigay ni Lawyer Kim, nasa paligid kami ng DV, Xiaoyao, ng isang piggery, nakatagpo ng maraming hindi kumpletong mga buto. Matapos ang pagsusuri, ang mga namatay ay talagang mga mamamayan ng Xiaoyao Mountain na nawawala ng 20 taon. Hinahanap ng 20 taon. Nandoon ang tatay ko sa Xiaoyao Mountain. Hindi ito possible. Talaga bang natagpuan nila ang mga bangkay? Ang bangkay ng tagalupa ay kinain na ng baboy. Hindi kumpleto ang mga buto. Ngunit maaari pa ring makilala na ang namatay ay nakatanggap ng matinding saksak gamit ang espesyal na kutsilyo noong buhay pa siya. Punong hus. Batay sa pahayag ng nagrereklamo at ng mediko, ako ay makatuwirang naghihinuha. Si Duan Hairong at ang kanyang grupo ay naglalayo na sakupin ang bundok ng Xiaoyao. Una nilang pinahirapan ang mga lokal na residente at inilibing ng buhay. Pagkatapos ay tinapon sa piggery. Naghahangad na sirain ang mga ebidensya. Ang mga kasamaan ni Duan Hairong ay labis na nakakagalit. Dapat siyang parusahan ng pinakamabigat na parusa. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Agad kang sumagot sa kanya. Ayokong makulong. Mga Ginoo, ang mga taga-bundok na ito ay pinatay ng ibang tao. Wala akong kinalaman dito. Talaga ba? Katatapos ng sabihin ni Yi Song, ang biktima ay tinamaan ng espesyal na kutsilyo. Ayon sa aking kaalaman, ang espesyal na kutsilyong ito ay tila ikaw lamang, Duan Hairong, ang may ganito sa Longsheng at maging sa buong bansa. Anong espesyal na kutsilyo? Wala akong kaalam-alam. Anong karapatan mo para sabihing mayroon akong? CJ, maaari ka pang magpaliwanag, pero tingnan mo ang oras. Malapit na ito. Anong oras na? Ano ang sinasabi mo? Ito ay isang seryosong kaso ng kriminal na koneksyon. Akala mo ba talaga na mag-isa akong lalaban? Tama, ang abogado ay lumalaban para sa katarungan. Ngunit ang nagtatanggol sa katarungan ay hindi lamang ang abogado. Duan Hairong,
natagpuan namin sa iyong tahanan ang espesyal na kutsilyo, pinagsama ang mga abogado at mga forensik na nagbibigay ng ebidensya. Ikaw at ang mga organisadong puwersang nasa likod mo ay may malubhang paglabag sa batas. Ang kasong ito ay may masamang epekto. Isang espesyal na grupo ang itinatag na. Kailangan mong makipagtulungan sa amin para sa karagdagang investigasyon. Pulis, bakit ka magre-report ng krimen? Ito ay isang korte. Bakit ka magre-report? Mula sa simula, ang paglilitis ay isang panakot lang. Para lang ilihis ang atensyon mo, makipagtulungan sa investigasyon ng pulis. Ang layunin ko ay hindi para ipasunod ka mag-isa, kundi upang alisin ang mga masasamang puwersa sa likod mo. Nang tuluyan. Tama, Duan Hairong. Ikaw ang pangunahing salarin. Ang mga tao sa likod mo, kailangan din ng parusa. Pakiusap, sumama ka sa amin. Mr. Police, wala akong kasalanan, hindi ako pumatay. Ako, nasa bingit na ako ng kamatayan. Matigas ka pa rin sa salita. Ang mga salitang ito, iwan mo na lang sa istasyon ng pulisya. Duan Hairong, nandyan ang mga testigo at ebidensya. Sa pagkakataong ito, hindi ka makakatakas sa parusa ng batas. Qin Zhengshu, huwag kang magyabang dito. Huwag mong kalimutan, nasa kamay ko pa ang anak mo. Pinabagsak mo ako ngayon. Pati anak mo, papatayin ko. Pakiusap, sumama ka sa amin. Nagpapaalam ang hukuman. Abogadong Qin, nakalocate na ng pulis ang kinaroroonan ni Xiao Hao. Abogado Qin, nakatukoy na ang pulisya sa lokasyon ni Xiao Hao. Ano? Nasaan si Xiao Hao? Hindi pa tiyak ang eksaktong lokasyon. Ngunit batay sa mga pahiwatig na ibinigay mo dati, masasabi kong tiyak, nandito si Xiao Hao sa kabundukan ng Xiaoyao. Tara, pupunta na tayo para hanapin siya. Xiao Hao. Xiao Hao. Abogado Qin, huwag kang mag-alala, tayo'y napakaraming tao, at may mga pulis pa na tumutulong. Siguradong mahahanap natin si Xiao Hao. Alam ni Duan Hairong, hindi na siya makakayanin pa. Hindi siya magdadalawang isip na manakit. Ang kinakatakot ko lang, yung huling makikita ay si Xiao Hao. Si Xiao Hao. Si Xiao Hao. Ito ang ibinigay ko kay Xiao Hao. Naregalo noong siya'y matanda na. Hindi niya ito kailanman inalis. 02. Si Xiao Hao. Patawad, Dad. Sana'y hindi kita naperwisyo, Dad. 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 Paano mo ako natagpuan dito? Si Xiao Hao. Okay lang ako, Dad. Sila ang mga bundok na tao ang nagligtas sa akin. Ay, Assistant Key, malapit nang magsimula ang korte. Pumasok na sina Qiang at ang iba. Bakit nandito ka pa rin? Anak ni Lawyer Qin. Inagaw ng mga tao ng Duan ang anak niya. Hinnasya tong pise. Nihilat istiad FT. CF Trongni. Anden sene asking. Hinnasya dafudin AT. Esi niut si hiye. Sige, contrailat tiat. Nabihag, dadaling ko kayo para hanapin. Tara, bilisan mo. Hey, nang malaman namin na nawawala ang anak ni Attorney Qin, kami, mga daan-daang taga-bundok, agad kaming naghanap. Pero ang taong ito, dito sa bundok ng Xiaoyao, kami mga ninuno, na namuhay dito, walang mas nakakakilala sa lugar na ito kaysa sa amin. Tama nga, bago pa dumating ang pulis, nahanap na namin, noong panahong iyon, malapit na akong mahulog sa bangin. Buti na lang ang mga taga-bundok na ito, ay dumating ng mabilis, kung hindi. Salamat sa inyo, salamat sa pagligtas sa aking anak. Walang anuman, dapat kang magpasalamat sa mga tao. Tayo iyon, kung hindi dahil sa kaso natin, ang anak mo, hindi sana nagkaproblema. Ito ay dahil sa atin, lahat tayo ang dapat gawin. Tama, nasa harapan ka, nasa laban. Paano namin, maaaring hayaan ang iyong anak, na mamatay dito sa bundok, di ba? Sabi nga, ano nga ba, anong uri ng panggatong? Para sa mga tao na nagdadala ng panggatong, huwag silang hayaan na magyelo sa hangin at niebe. Ay, ito ang sinasabi. Ay naku, kami rin, wala namang masyadong kaalaman. Pero ganito ang ibig sabihin, ay sa mundong ito, ang mga mabubuting tao, ay talagang hindi madali. Tulad ni Ginoong Qin, ang abogado, na napakabait, paano natin maaring pahirin siya ng loob. Tagapagtanggol ng daan, hindi natatakot sa kabiguan, walang takot sa daang-daan at panganib. Ang tanging takot lang, ay ang huli, na may dugo at luha. Sisikapin ko, yung pinanghahawakan ko, sa huli magiging suntok sa akin. Sa inyong pag-apruba, mas naging matatag ako, sa aking pinili, sa daang ito. Hindi ako kailanman nag-iisa. Bitawan mo ako. Gino, kailangan mong sabihin, hindi ako sang-ayon, wala akong kasalanan. Ginoo. Patunay, ngayon hapon, 2:00. Ang patunay ay nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod. Kasong may kaugnayan kay Duan Hairong. Sa wakas,
ay nagkaroon ng resulta. Sa loob ng maraming taon, si Duan Hairong at ang kanyang kriminal na organisasyon ay nakipaglaban para sa teritoryo at mga interes sa negosyo. Maraming beses na pinagbubugbog ng hahara sa iba na nagdulot ng 125 na pagkamatay, 878 na nasugatan. Libo-libong tao ay nagdurusa. Seryoso ang kasong ito. Si Duan Hairong at ang kanyang mga pangunahing salarin, hinahatulan ng kamatayan. Kaugnay ng mga taong sangkot, lahat ay hinatulan ng 20 taon na pagkakabilanggo. Mga kaklase, ito ang 10 taon na nakaraan. Kaso ni Duan Hairong sa krimen. Mangyaring mga kaklase, magbigay ng sariling opinyon. Sa tingin ko, kahit gaano pa kaiba-iba ang kaso, paano man baguhin ang batas, bilang isang abogado, dapat palaging naninindigan sa paghahanap ng katarungan. Tanging sa batas lamang nakasalalay, laban para sa katarungan, para mapanatili ang dangal ng batas, makamit ang patas na lipunan at katarungan. Magaling ang sinabi mo. Laban para sa katarungan, yan ang pangunahing tungkulin ng abogado. Matanda na ang guro. Hinaharap ang katarungan sa batas. Nasa inyo na ang responsibilidad. Guro, ito ang huling leksyon na ibinigay ninyo sa amin. Sa harap ninyo, nais naming tapusin ang aming pag-aaral bilang mga abogado. CJ, tumayo ang mga estudyante. Ako ay nanunumpa. Ako ay isang abogado ng Xiago. Tapat sa konstitusyon. Tapat sa ating bansa. Tapat sa ating bansa. Ipagtanggol ang legal na karapatan ng kliyente. Isulong ang tamang pagpapatupad ng batas. Ipaglaban ang katarungang panlipunan. Ipaglaban ang katarungang panlipunan. Gampanan ang tungkulin ng buong puso. Masigasig na magtrabaho ng buong puso. Para sa pagtataguyod ng sosyalistang lipunan. Batas na estado. Magpursige ng buong sigasig. Para sa pagtatayo ng sosyalistang bansa ng batas na nagsusumikap na ipaglaban